Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 4,650-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa puntong ito, ang kaalaman ni Alvin tungkol sa banal na lupain ay limitado lamang sa surging river Divine Kingdom at mga nakapalibot na lugar nito. Ang Distinct Province ay isang medyo liblib na probinsya sa surging river Divine Kingdom. Maraming taon na ang nakalipas mula nang magkaroon ng isang Dao powerhouse na nasa itaas ng ikapitong antas sa Distinct Province, at si Alvin ang unang lumitaw pagkatapos ng mahabang panahon. Sa kabaligtaran, ang ilang mga lungsod na malapit sa kabisera ng banal na kaharian, na nasa lalawigan ng ilog, ay ipinagmamalaki ang higit sa isang Dao powerhouse na mas mataas sa ikapitong antas. Ang ilan pa nga ay may ilang Dao powerhouse na mas mataas sa ikapitong antas. Hindi na kailangang sabihin, ang anumang puwersa sa kabisera ng banal na kaharian ay may kani-kanilang bahagi ng mga Dao powerhouse na mas mataas sa ikapitong antas. May mga bali-balitang ang patron ng banal na kaharian, ang dakilang iginagalang na nakatatanda ng maharlikang pamilya, ay isang antas siya na daw na may kapangyarihan. Hindi na kailangang sabihin na bilang kabisera ng banal na kaharian, ito ay lubos na maunlad. Gayunpaman, ang kabisera ng surging river Divine Kingdom ay walang espesyal na dating para kay Alvin at sa kanyang dalawang asawa. Kung tutuusin, sa outer boundary pa lamang, maraming lungsod ang kasing unlad ng kabisera ng surging river Divine Kingdom. Hindi nakakagulat na hindi sila partikular na humanga. Kelly, Tanya, maghanap muna tayo ng matutuluyan. Aalis ako pagkatapos niyan para asikasuhin ang ilang bagay, sabi ni Alvin. Tumango ang dalawang babae, ipinapahayag ang kanilang pag-unawa. Dahil sa kanilang kasalukuyang lakas, mas makabubuti para sa kanila na manatili sa bahay tuluyan para sa kanilang kaligtasan at magsaka dahil hindi sila gaanong makakatulong sa kanya. Dahil sa kasaganaan ng mga mapagkukunan ng paglilinang at sa malalim na kaalaman ni Alvin sa Sword Dao, medyo maayos ang kanilang paglilinang. Pagkatapos nilang umupo, nagtanong si Alvin ng direksyon at nagtungo sa isang malaking mansyon sa kabisera. Pagdating niya, tiningnan niya ang plaque sa itaas ng pasukan na may dalawang salitang, Angkan ng Hong. Pagkatapos, sinabi niya sa mga bantay pinto, ako si Alvin mula sa Darfield Residence ng Distinct Province. Pumunta ako rito sa Hong Residence ngayon upang hamanin si Dexter, ang inyong pinakamalakas na makapangyarihang nilalang. Pakisabi naman sa kanya ang aking intensyon. Si Dexter ay isang kilalang tao sa surging river Divine Kingdom at sa kabisera nito. Siya ay nasa ikawalong yugto ng pagtatatag ng Dao. Bukod pa riyan, ang Angkan ng Hong ay mayroon ding malapit na ugnayan sa maharlikang pamilya, na lalong nagpaangat sa katayuan ni Dexter. Bahagyang nanlaki ang mga mata ng mga bantay sa pintuan nang marinig ang mga salita ni Alvin. Hindi nila inakalang nagbibiro lang si Alvin. Hindi maglalakas loob ang mga ordinaryong tao na magbiro tungkol sa bagay na ito. Maaari itong humantong sa kanilang kamatayan. Dahil dito, hindi na sila naglakas loob na magpaliban at mabilis na nagpadala ng isang alipin upang ipaalam kay Wami Hong, ang kasalukuyang pinuno ng Angkan ng Hong, ang tungkol sa bagay na ito. Nagulat din si Wami nang marinig niya ang tungkol dito. Bumulong siya sa sarili, si Alvin mula sa Divine Province. Parang siya ang God-defying sword. Bagamat hindi pa kumalat ang pangalan ni Alvin sa buong surging river Divine Kingdom, bilang leader ng clan ng Hong Clan, may alam si Wami tungkol sa mga umuusbong na kapangyarihan sa surging river Divine Kingdom kumpara sa mga ordinaryong tao. Kaya naman, natural lamang na narinig niya ang tungkol kay Alvin. Bukod kay Alvin, narinig din ni Wami ang tungkol sa isa pang sumisikat na bituin sa ibang probinsya ng surging river Divine Kingdom. Ang pangalan niya ay Randy, ang Azure Cloud Elder at isa siya sa ikapitong makapangyarihang Dao establishment. Dahil dito, nagsimulang mag-isip-isip si Wami. Mukhang magkakilala sina Alvin at Randy, ang Azure Cloud Elder. Hindi lang iyon, bigla na lang silang sumulpat ng biglaan. Nabalitaan kong natagpuan kamakailan lang ang cultivation ground ng bagong master ng Life Creation Chart. Nasa 6 puwersa ang ilang powerhouse ng Dao establishment at malubhang nasugatan siya at nagdulot din ng malaking pinsala sa mundong nilikha ng Life Creation Chart. Iniisip ko kung ang dalawang taong ito ay nagmula sa mundong iyon.
Pagkatapos, isang bahid ng pagkabalisa ang sumilay sa mga mata ni Wami habang may naisip siya. Mamulong siya, dahil nang ahas si Alvin na pumunta sa ating home residence upang hamanin ang ating ninuno, natatakot ako na hindi siya isang level 7 daw establishment cultivator tulad ng sinasabi ng mga bali-balita. Malamang isa siyang level 8 daw establishment cultivator. Nang dumating si Wami at ang ilan sa kanyang mga tagapaglingkod sa pasukan, agad niyang nakita si Alvin. Ginoo, kayo po ba si Alvin, ang God-defying sword? Ang pinakamalakas na tao sa Distinct Province. Magalang na tanong ni Wami. Bagamat siya ang clan leader ng Hong Clan, isa lamang siyang level 6 daw establishment cultivator. Natural lamang na hindi siya maglakas loob na maging magalang o mayabang kapag nakaharap sa binata na nakasuot ng lila sa harap niya. Ako si Wami, ang pinuno ng angkan ng Hong. Nabalitaan kong pumunta ka rito para hamanin ang aming ninuno. Magalang na tanong ni Wami. Oo, tango ni Alvin, gusto kong subukan ang lakas ng ninuno ng iyong angkan ng Hong. Kung matatalo ko siya, umaasa akong matutulungan mo akong hamanin ang antas siyam na makapangyarihang daw establishment sa maharlikang korte. Nabigla si Wami nang marinig niya na gustong hamanin ni Alvin ang level 9 daw establishment powerhouse mula sa Royal Court ng Surging River Divine Kingdom, na kilala bilang patron ng Surging River Divine Kingdom. Hindi niya maiwasang mag-isip kung talagang may kakayahan si Alvin o kung si Alvin ay sadyang arrogant matapos maging pinakamalakas na tao sa Distinct Province. Huminga ng malalim si Wami para kumalma bago sinabing, Ginoo, dadalhin ko kayo sa ninuno. Nasa kanya kung tatanggapin ninyo ang hamon ninyo o hindi. Wala akong karapatang magsalita sa bagay na ito. Kasabay nito, samot-saring kaisipan ang tumatakbo sa isipan ni Wami. Sinasabing nabigo ang bagong amo ng life creation chart na ganap na kontrolin ang chart tulad ng dating amo nito. Kapag naabot na ng isang tao ang ikapitong yugto ng Dao establishment sa mundong nilikha ng chart, magiging napakahirap itago ang pagkakaroon ng chart. Kapag nabunyag na ang pagkakaroon ng life creation chart, ang amo ng chart ay tutugisin. Tutal, ninakaw ng bagong amo ng chart ang life creation chart, umaasang gayahin ang ginawa ng dating may-ari na paglinang ng ipinagbabawal na sacrificial daw. Dahil dito, medyo hindi makapaniwala si Wami na ang bagong Panginoon ng life creation chart ang siyang nagpahintulot sa mga nilalang sa mundong nilikha ng chart na maabot ang ikapitong yugto ng Dao establishment. Katumbas ito ng paghahanap ng kamatayan. Hindi nakakapagtaka na natuklasan siya at muntik ng mapatay. Samantala, tumango si Alvin at sinabing, sige. Pinangunahan ni Wami si Alvin sa isang liblib na patio sa kaibuturan ng Hong residence upang makilala si Dexter, ang ninuno ng angkan ng Hong na isang kakila-kilabot na level 8 Dao establishment powerhouse. Kilala rin siya bilang prison crushing saber. Malinaw na naiintindihan niya ang saber daw. Bagamat si Dexter ang ninuno ng angkan ng Hong, ang kanyang anyo ay parang isang gwapong binata. Mukhang kaedad lang siya ni Alvin. Nang malaman niya ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Alvin at ang layunin ng pagbisita ni Alvin, agad na kumislap sa kanyang mga mata ang kanyang intensyong makipaglaban. Narinig ko na ang tungkol sa God-defying sword ng Distinct Province. Nabanggit ng isang matandang kaibigan ko dati na may lumitaw na isang taong may halos kaparehong titulo sa akin, ang prison crushing saber. Dahil nang ahas kang hamanin ako, ipinapalagay kong naabot mo na rin ang ikawalong yugto ng Dao establishment, tama ba? 4,660 po. Si Dexter ay isang prangka na tao. Matapos malaman ang tungkol sa balak ni Alvin, agad niyang tinanggap ang hamon ni Alvin. Pumayag pa nga siyang palakasin ang katanyagan ni Alvin sa pamamagitan ng pagtanggap sa hamon. Mabilis silang nagdesisyon ng petsa ng laban na mangyayari pagkalipas ng 6 na buwan. Maglalaban sila sa Towering Heaven Peak, ang pinakamataas na tuktok malapit sa kabisera ng Surging River Divine Kingdom. Bukod doon, agad ding ikakalat ng angkan ng Hong ang tungkol sa laban. Katulad ni Wami, nahulaan na ni Dexter ang pinagmulan at layunin ni Alvin. Inisip niya na ang layunin ni Alvin na sumikat ay upang tipunin ang kanyang pamilya at mga kaibigan na nakakalat sa buong banal na lupain. Diretsong tanong ni Dexter, kapatid na Alvin, galing ka siguro sa mundong nilikha ng life creation chart, di ba? Nagulat si Alvin sa mga salitang ito. Hindi niya inaasahan na mahulaan ng kabilang panig ng ganito katumpak ang kanyang pinagmulan.
Maya-maya, tinanong niya si Dexter kung paano ito nalaman ni Dexter. Hindi balak itago ni Alvin ang kanyang pinagmulan dahil sa palagay niya ay hindi ito kinakailangan. Sa kanyang palagay, ang mga powerhouse sa banal na lupain ay tila matuwid kahit na ito ay mababaw lamang. Pagkatapos ng lahat, hinabol ng mga powerhouse ng banal na lupain ang may-ari ng life creation chart matapos nilang malaman na ang kabilang panig ay lumikha ng isang bagong mundo gamit ang chart at nilinang ang ipinagbabawal na sakripisyong daw na may layuning isakripisyo ang mga buhay sa mundong nilikha ng chart upang lumakas, na nagdudulot ng galit ng langit at ng mga mortal. Kung ikaw lang ang naroon, hindi ako maghahinala ng kahit ano. Gayunpaman, naroon din ang biglaang paglitaw ni Randy, ang Asher Cloud Elder, sa Surging River Divine Kingdom. Sa biglaang paglitaw ng dalawang powerhouse na tila galing lang sa kawalan, nagsimula akong mag-isip-isip at gumawa ng koneksyon sa pagitan ninyong dalawa. Sa simula, ang pinakamalakas na tao sa dalawang probinsya ay mga powerhouse ng Dao establishment na nasa level 6 lamang. Natural lamang sa mga tao na mag-isip-isip kapag may dalawang powerhouse na nasa at mas mataas sa ikapitong antas ang lumilitaw. Bagamat maraming powerhouse ang hindi nagpapakita ng sarili, marami sa kanila ang patuloy na hindi nagpapakita ng sarili. Ang katotohanan na pareho kayong lumitaw ng magkasunod ay natural na kainahinala, paliwanag ni Dexter, sigurado akong hindi lang ako ang nakakahula nito. Sigurado akong maraming powerhouse na nasa o mas mataas sa ikapitong antas ng Dao establishment ang nakahula na rin nito, at karamihan sa kanila ay sabik na kilala ka. Kahit na hindi ka pumunta sa kabisera, hindi magtatagal ay may bumisita sa iyo sa Darfield residence sa Distinct Province. Matapos marinig ito, napagtanto rin ni Alvin ang lawak ng kanyang katanyagan at nakuha niya ang atensyon ng maraming makapangyarihang tao sa Surging River Divine Kingdom. Nalaman din niya ang dahilan kung bakit sinimulan ni Dexter ang laban makalipas ang ilang buwan at inutusan ang mga tao na ipakalat ang balita tungkol sa laban. Malinaw na tinutulungan siya ni Dexter. Sa una, inakala niyang gusto siyang talunin ni Dexter sa harap ng isang malaking grupo ng mga tao upang masiyahan ang kanyang sariling kay-abangan. Matapos makausap si Dexter, sa wakas ay napagtanto niya na mali ang kanyang paghusga kay Dexter at hindi niya naunawaan ang mabuting intensyon ni Dexter. Salamat, Kuya Hong. Mabilis na nagpahayag ng pasasalamat si Alvin. Dahil sa pagkalat ng balita ng angkan ng Hong, malalaman agad ng buong Surging River Divine Kingdom ang laban na nakatakdang maganap sa loob ng 6 na buwan. Sa oras na iyon, maraming tao ang magtitipon upang manood ng laban. Hindi lang iyon, posible ring may mga taong mula sa labas ng kaharian na darating din. Walang anuman, kapatid na Alvin. Siya nga pala, kara-rating mo lang kaya malamang wala ka pang matutuluyan, hindi ba? Sasabihin ko kay Wami na magayos ng matutuluyan para sa inyo ng iyong mga asawa, sabi ni Dexter. Nalaman niya kanina na kasama ni Alvin ang kanyang dalawang asawa. Salamat, Kuya Hong. Dahil sa kasunduan ni na Dexter at Wami, nagkaroon ng matutuluyan si Alvin at ang kanyang mga asawa sa kabisera ng Surging River Divine Kingdom. Pagkatapos maisaayos ang mga bagay-bagay, bumalik si Wami sa Hong residence at hinanap si Dexter. Ninuno, hindi ba't masyado kang mapagbigay kay Alvin? Tanong ni Wami, nalilitong tanong. Bagamat alam niyang mausisa si Dexter tungkol sa lakas ni Alvin, nalilito rin siya kung bakit ganoon kabukas palad si Dexter. Dapat mong malaman na mayroon akong matalas na pandama, lalo na pagkatapos kong maunawaan ang Dao. Ang kanyang pag-unawa sa sword daw ay napakalalim, at hindi ito mas mahina kaysa sa aking saber daw. Higit sa lahat, sigurado akong nakaunawa na siya ng kahit isa pang daw hanggang sa ikapitong yugto. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Huminga ng malalim si Wami nang marinig ang mga salitang ito. Paano nangyari iyon? Ang pag-unawa sa isang daw hanggang sa ikapitong yugto ay napakahirap na. Mas mahirap pang ang unawain ang isa pang daw hanggang sa ikapitong yugto. Hindi lamang mahusay sa saber daw si Dexter Hong, kundi mahusay din siya sa iba pang mga daw. Gayunpaman, sa mga daw na ito, ang pinakamalakas ay nasa ika-6 na yugto lamang. Mahirap intindihin ang pangalawang daw hanggang ikapitong yugto dahil sa pagsupil mula sa kanyang pangunahing daw, na siyang saber daw. Sa ilalim ng pagsupil ng saber daw sa ika-8 yugto, kasing hirap ng pag-akyat sa langit na intindihin ang iba pang mga daw hanggang sa ikapitong yugto.
Batay sa kaalaman ni Wami, sa kasalukuyan, sa Surging River Divine Kingdom, kakaunti lamang ang mga taong matagumpay na nakaunawa sa pangalawang daw hanggang sa ikapitong yugto. Ang mga taong ito ay natural na kabilang sa pinakamalakas na tao sa Surging River Divine Kingdom at itinuturing na halos walang kapantay. Sa mga taong ito, isa sa kanila ay hindi lamang may malalim na pag-unawa sa dalawang Dao, kundi sinimulan na rin niyang pagsamahin ang kanyang mga Dao. Para mapag-isa ang mga Dao, kailangan mong unawain ang dalawang Dao hanggang sa ikapitong yugto. Ang ikalawang hakbang ay ang higit pang pag-unawa sa dalawang Dao hanggang sa ikasyam na yugto. Pagkatapos nito, magagawa mong pagsamahin ang dalawang Dao upang lumikha ng isang ganap na bagong Dao. Batay dito, masasabi ng isa kung gaano kahirap pagsamahin ang mga Dao. Napasa na niya ang unang kondisyon para pagsamahin ang mga Dao, sabi ni Dexter, walang masama sa pakikipagkaibigan sa ganoong tao. Makakabuti lamang ito sa akin at sa angkan ng Hong. Hindi nagduda si Wami sa mga salita ni Dexter. Alam niyang maingat at mayabang si Dexter. Hindi ganoon kaganda ang pakikitungo ni Dexter kay Alvin nang walang mabuting dahilan. Kung hindi pambihira si Alvin, hindi sana ipinagmalaki ni Dexter na maging tungtungan ni Alvin sa pagsusumikap ni Alvin na maging tanyag. Samantala, sina Kelly at Tanya ay lubos na nagulat nang marinig nila ang tungkol sa panahon ni Alvin sa angkan ng Hong. Napakamatulungin ba ng Dexter ng angkan ng Hong? Siya pa nga ang nagkusa para ipalaganap ang pangalan mo. Tanong ni Kelly. Naguguluhan at nagdududa siya sa kabaitan ng kabilang panig. Naisip din ni Alvin ang dahilan sa likod ng pagiging bukas palad ni Dexter. Alam niyang malamang na gusto ni Dexter na bumuo ng magandang relasyon sa kanya dahil nararamdaman ni Dexter ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, hindi maraming tao ang gagawin ang lahat para maging tantungan ng ibang tao. Gayunpaman, anuman ang dahilan, wala siyang balak na tanggihan ang mabuting kalooban ni Dexter. 4,661. Ang balita tungkol kay Alvin, ang pinakamalakas na tao sa Distinct Province, na pupunta sa kabisera ng Surging River Divine Kingdom upang hamanin si Dexter, ang pinakamalakas na tao sa Hong Clan, ay mabilis na kumalat sa Surging Divine Kingdom at sa mga nakapalibot na lugar salamat sa Hong Clan. Kilala ko si Dexter. Isa siyang sikat na level 8 Dao establishment powerhouse sa ating Surging River Divine Kingdom. Kahit hindi siya kabilang sa tatlong pinakamalakas na tao sa Surging River Divine Kingdom, siguradong nasa top 5 siya. Siya nga pala, sino si Alvin? Hindi ba't ang Ascending Cloud Sage ng Mystic Cloud Sect ang pinakamalakas na tao sa Distinct Province? Kagagaling mo lang sa closed door cultivation kaya natural lang na hindi mo pa ito naririnig. Si Alvin ay isang bagong powerhouse sa Distinct Province. May mga haka-haka na isa siyang mapag-isang powerhouse na humamon sa Ascending Cloud Sage ng Mystic Cloud Sect matapos niyang makalusot. Dahil sa kanyang malalim na pag-unawa sa Sword Dao, madali niyang natalo ang Ascending Cloud Sage. Hindi lang iyon, kundi ang Ascending Cloud Sage ay lubos na nakumbinsi sa kanyang Sword Dao kaya ang Ascending Cloud Sage ay naging tagasunod niya, na tumutulong sa kanya sa iba't ibang bagay. May mga chismis din na si Alvin, ang God-defying sword, ay hindi lamang isang level 7 Dao establishment powerhouse. Sa mga kamakailang pangyayari, tila totoo ito. Tutal, kailangan niyang nasa ikawalong yugto ng Dao establishment para hamanin si Senior Dexter, tama ba? Nakikita ko. Hindi nakakapagtaka na hindi ko pa naririnig si Alvin hanggang ngayon. Lumalabas na isa siyang bagong makapangyarihang nilalang. Sabi mo tinatawag siyang God-defying sword. Katumbas ito ng prison crushing saber ni Dexter. Sino kaya ang mananalo sa laban? Lumabas na ang balita isang buwan na ang nakalipas kaya may 5 buwan pa akong natitira. Tiyak na manunood ako ng laban. Sa banal na lupain, mayroon lamang isang banal na kaharian, na siyang Surging River Divine Kingdom. Gayunpaman, ang Surging River Divine Kingdom ay sumasakop lamang ng wala pang 1% ng buong banal na lupain. Sa labas ng Surging River Divine Kingdom ay may malalawak na lupain na may matatayog na bundok, ilog, at dagat. Napakadelikado ng mga lugar na iyon, at tanging ang mga makapangyarihang cultivator lamang ang nangahas na lumabas sa Surging River Divine Kingdom. Ang mga lugar na ito ay tinatawag na Divine Domain, Divine Realms, Divine Temple, at iba pa. Sa lahat ng mga lugar na ito, ang Surging River Divine Kingdom ay hindi ang pinakamaunlad sa Divine Land. Ito ay karaniwan lamang.
Sa hilaga ng Surging River Divine Kingdom, mayroong isang mapanganib na lupain na tinatawag na Endless Sword Domain. Ayon sa alamat, ang lugar na ito ay nilikha noong sinaunang panahon ng maglaban ang dalawang makapangyarihang Sword Dao, na matagumpay na pinagsama ang kanilang mga Dao. Ang labanan ay tumagal ng ilang buwan, at nang matapos ito, ang lugar ay naging isang mapanganib na lugar, na kapwa minahal at kinasusuklaman ng mga tagapagtatanim ng espada. Minahal nila ito dahil ang Endless Sword Domain ay isang lugar na nakakatulong sa kanilang paglago, ngunit kinasusuklaman nila ito dahil ito ay lubhang mapanganib na ang isang pagkakamali lamang ay maaaring magbunga ng kanilang buhay. Sa sandaling ito, sa Endless Sword Domain, sa wakas ay nagawa ko ring makalusot. Kung hindi, nakakahiya. Isang pagsabog ng liwanag ang sumilay mula sa isang figurang nakasuot ng berdeng damit. Nang mawala ang liwanag, umulan ng mga espada mula sa langit. Walang takot na sumikat ang figure sa kalangitan bago lumabas ang isang nakasisilaw na sinag ng espada mula sa kanyang katawan, na sumire sa mga espadang bumuho sa kanya. Hindi siya nag-aksaya ng oras at mabilis na lumipad palabas ng Endless Sword Domain pagkatapos noon. Pagkatapos ng kalahating araw na paglipad, sa wakas ay nakarating ang figure sa isang kalapit na lungsod. Ang figure ay pagmamayari ng isang matangkad at eleganteng lalaki na may determinado at gwapong mukha. Siya ay walang iba kundi si Berting. Ito ang unang lungsod na pinuntahan ni Berting simula nang dumating siya sa banal na lupain. Pagpasok niya sa lungsod, sa wakas ay nalaman niya kung nasaan siya at kung bakit hindi niya maramdaman ang mga batas dito. Gayunpaman, hindi siya agad umalis at nagpasyang manatili rito pansamantala. Isang araw. Nakaupo si Berting sa isang restoran. Habang kumakain, narinig niya ang tahimik na pag-uusap ng dalawang tagapagsaka. Bagamat hindi malakas ang kanilang mga boses, malinaw niya silang narinig. Nabalitaan ko na dalawang level 8 daw establishment cultivator mula sa Southern Surging River Divine Kingdom ang pumayag na maglaban sa Towering Heaven Peak. Oo. Isa sa kanila ay si Dexter, ang Crushing Prison Saber, tama ba? Noong una, hindi masyadong pinag-isipan ito ni Berting. Narinig na niya ang tungkol kay Dexter kanina kaya alam niyang si Dexter ay isang sikat na figure sa Surging River Divine Kingdom, isang level 8 daw establishment powerhouse. Gayunpaman, nang marinig niya ang mga salitang Alvan, the God-defying sword, sandali siyang natigilan. Pagkatapos, isang masayang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Hindi nagduda si Berting na ang taong binanggit ng dalawang cultivator ay ang kanyang disipulo, si Alvin. Tiyak siya tungkol dito dahil sa titulong, ang God-defying sword. Maliwanag, ang titulo ni Alvin ay nagmula sa God-defying world. Hindi pa gaanong katagal ang lumipas simula nang dalhin tayo rito, pero nakagawa na siya ng pangalan para sa kanyang sarili. Surging River Divine Kingdom. Hindi nag-aksaya ng oras si Berting at mabilis na umalis ng restoran. Plano niyang magpaalam sa dalawang katutubong cultivator na naging kaibigan niya pagkatapos niyang pumunta sa lungsod bago siya tumungo patimog sa Surging River Divine Kingdom. Pagkatapos ng laban ni Little Alvin kay Dexter Hong, hihilingin ko sa kanya na samahan akong galugarin ang Endless Sword Domain. May ilang lugar na hindi ko nagawang galugarin ng mag-isa, pero kasama siya, mas marami pa tayong matutuklasang lugar, naisip ni Berting sa sarili. Mga kaibigan. Mayroon akong mahalagang bagay na kailangang asikasuhin kaya aalis na ako ngayon. Magkita tayo muli sa susunod, sabi ni Berting nang makilala niya ang kanyang mga kaibigan. Ang mga kaibigan niya ay mga sword cultivator din. Pareho silang level 6 daw establishment cultivator at mas mahina kaysa sa kanya noong siya ay level 7 daw establishment cultivator, lalo na ngayon matapos siyang maging level 8 daw establishment cultivator sa Endless Sword Domain. Hindi niya maiwasang mamangha sa banal na lupain. Matapos niyang maunawaan ang sword daw hanggang sa ikawalong yugto, agad siyang magiging isang level 8 daw establishment cultivator. Kung ikukumpara, kung nakarating siya sa ikawalong yugto ng Sword Dao sa Myriad Worlds at sa Outer Boundary, kakailanganin pa rin niyang magsikap para maging isang level 8 Supreme Powerhouse. Matapos magpaalam sa kanyang mga kaibigan, hindi nag-aksaya ng oras si Berting at tumungo patimog, at hindi nagtagal ay nakarating siya sa Surging River Divine Kingdom.
Naglakbay siya sa distinct province patungo sa kabisera, at nang makarating siya sa kabisera, nakahanap siya ng tuluyan, at hindi niya agad hinanap si Alvin. Hindi siya nagmamadali kaya nagplano siyang maghintay hanggang matapos ang laban ni Alvin kay Dexter para makipag-ugnayan muli kay Alvin. Iniisip ko kung si Renzo ay nasa Surging River Divine Kingdom o isa sa mga lugar sa labas. Kung malapit lang siya, dapat ay narinig na niya ang tungkol sa nalalapit na laban ni Little Alvin. Noong gumuho ang Solitary Destructive Heaven, labis na nagulat sina Berting at Renzo. Sa gitna ng kaguluhan at kalituhan, sila ay nagkahiwalay at inilipat sa iba't ibang lugar sa banal na lupain. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila natatagpuan ang isa't isa. 4,662. Nang dumating si Berting sa kabisera ng Surging River Divine Kingdom, marami ring nakaligtas na mga kataas-taasang Diyos at mga kataas-taasang makapangyarihang Diyos mula sa mundo ng mga Diyos na sumuway na nakarating dito. Wala silang pakialam sa iba pa at agad na hinanap si Alvin. Sa ganap na hindi pamilyar na mundong ito, wala silang pakiramdam ng seguridad. Bagamat itinuturing na malakas ang mga kataas-taasang makapangyarihang Diyos, sa Surging River Divine Kingdom, hindi ito ang kaso. Sa Surging River Divine Kingdom, kailangan mong maunawaan ang Tao hanggang sa ika-4 na yugto upang maituring na makapangyarihan. Sa ilang mga lugar, kailangan mong maunawaan ang Tao hanggang sa ika-6 na yugto upang maging pinakamalakas. Ang grupo ng mga tao mula sa mundo ng mga Diyos na sumuway ay naghanda upang umalis sa lalawigan ng ilog at tumungo sa Distinct Province pagkatapos makinig kay Alvin. Sa Distinct Province, magkakaroon sila ng proteksyon ng isang Level 7 Tao Establishment Powerhouse, na isa ring kababayan. Sa kanilang palagay, ito ang pinakamahusay na paraan para mabuhay sila sa bagong mundong ito. Isa sa kanila ang nagtanong kay Alvin, Panginoong Darfield, sa tingin mo ba ay may pagkakataon tayong bumalik sa ating mundo? Umiling si Alvin, hindi binibigyan ng masyadong pag-asa ang kabilang panig. Sinabi niya sa kabilang panig na napakaliit ng posibilidad na makabalik sila sa kanilang mundo. Marahil ay magkakaroon sila ng pagkakataong makabalik kung makukuha ni Alvin ang life creation chart, ngunit iyon ay usapin pa rin ang hinaharap. Sa ngayon, napakalayo pa ng kanyang lalakbayin. Tinanong ni Alvin si Dexter tungkol kay Ellie, ang bagong may-ari ng life creation chart, at nalaman niya na si Ellie ay isang kakila-kilabot na makapangyarihang tao na pinagsama ang mga Tao at kasalukuyang nagsasama ng isa pa. Kung magtatagumpay siya, ang kanyang lakas ay tataas ng malaki. Sa panahong iyon, isa siya sa pinakamalakas na tao sa banal na lupain. Napakahirap pagsamahin ang mga Tao. Kasing hirap ito ng pag-akyat sa langit. May isip lamang ng isa kung gaano kahirap pagsamahin ang isa pang fusion Tao. Bukod dito, ang pangalawang fusion Tao na gusto niyang pagsamahin ay kakaiba. Ang ipinagbabawal na sacrificial Tao ay maaari lamang maunawaan ng may-ari ng life creation chart. Dahil dito, tanging ang may-ari ng life creation chart lamang ang maaaring pagsamahin ang natatanging Tao na ito. Ayon kay Dexter, ang pinakamalakas na makapangyarihang grupo sa angkan ng Hong, 2 lamang ang kilalang tao sa buong banal na lupain na matagumpay na nakapagsanib ng 2 pinagsamang Tao. Marahil ay may iba pang nagtagumpay ngunit nanatiling tahimik, ngunit kahit na noon, malamang na napakaliit pa rin ang kanilang bilang. Nang matagumpay na mapagsama ng may-ari ng life creation chart ang sacrificial Tao, hindi na maraming tao ang makakapigil sa kanya sa higit pang pag-unawa sa sacrificial Tao. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit napakahirap para sa mga cultivator na pagsamahin ang pangalawang fusion Tao ay dahil sa kanilang limitadong habang buhay. Hindi naman sila mga immortal. Sa kabaligtaran, sa mga mundong nilikha ng life creation chart, maaaring makamit ng mga cultivator ang halos immortalidad salamat sa mga batas. Sa banal na lupain, walang mga kapigatian sa langit, ngunit limitado ang haba ng buhay ng isang tao. Para sa mga cultivator mula sa Outer Boundary at Myriad Worlds na malapit nang matapos ang kanilang buhay, hindi sila mabubuhay ng matagal pagkatapos makarating sa banal na lupain. Ito ay dahil ang immortalidad ay hindi umiiral sa banal na lupain tulad ng nangyari sa Outer Boundary at Myriad Worlds.
Matapos malaman ang bagay na ito mula kay Dexter, alam din ni Alvin na maraming kakilakilabot na supreme powerhouse at cultivator mula sa Myriad Worlds at sa Outer Boundary na matatanda na ang malamang na mamamatay pagkarating nila sa Divine Land. Hindi na kailangang mag-alala pa sina Alvin at ang kanyang pamilya tungkol sa problemang ito sa ngayon dahil itinuturing silang bata. Hindi problema para sa kanila ang mabuhay ng 10,000 taon kahit na hindi nila nauunawaan ang Dao. Kung nauunawaan nila ang Dao, posible silang mabuhay ng mahigit 100,000 taon. Sa grupo ng mga tao mula sa mundo ng mga Diyos na sumusuway, karamihan sa mga umalis patungong distinct province ay mga kataas-taasang Diyos. Kung tungkol naman sa mga kataas-taasang makapangyarihang tao, hindi sila nagmamadaling umalis sa kabisera. Lahat sila ay naghihintay upang mapanood ang mabangis na labanan sa pagitan nina Alvin at Dexter, na magaganap sa loob ng 3 araw, umaasang makakuha ng kaunting kaalaman mula rito. Tungkol naman sa mga kataas-taasang Diyos na umalis, alam na alam nila ang kanilang lakas. Alam nilang hindi nila mahuhuli ang mga galaw nina Alvin at Dexter kahit na manatili sila upang panoorin ang labanan. Sa halip na mag-aksaya ng oras dito, mas makabubuti para sa kanila na tumungo sa natatanging lalawigan at maglinang upang lumakas. Bagamat hindi nila kailangang dumaan sa mga kapigatian sa langit sa banal na lupain, may hangganan ang kanilang buhay. Upang maiwasan ang pagtanda at pagkamatay, ang tanging paraan ay ang lumakas. Mabilis na lumipas ang oras. 3 araw na lang ang natitira bago ang labanan nina Alvin at Dexter. Ang kabisera ng surging River Divine Kingdom ay naging abala at dumami ang mga tao. Maraming tao ang pumunta upang manood ng labanan ng dalawa sa towering Heaven Peak. Sa araw na ito, isang hindi inaasahang bisita ang dumating upang hanapin si Alvin. Sumama ka rin. Nagulat si Alvin. Sabi ng Ascending Cloud Sage, oo. Tutal, hindi ko naman pwedeng palampasin ang laban ninyo ni Senior Dexter. Isang hakbang na lang ang layo ng sword daw ko sa ika-7 yugto. Pakiramdam ko ay makakalusot ako pagkatapos kong mapanood ang laban ninyo. Tuwang-tuwa ang Ascending Cloud Sage nang magsalita siya, at tila may kumpiyansa siya sa boses. Kung ganoon, babatiin kita ng maaga, nakangiting sabi ni Alvin. Maganda ang impresyon niya sa Ascending Cloud Sage. Bagamat malaki ang naitulong niya sa Ascending Cloud Sage, malaki rin ang naitulong sa kanya ng Ascending Cloud Sage, kaya't natanggal ang maraming responsibilidad sa kanya. Nang dumami ang mga tao mula sa Outer Boundary at Myriad Worlds, saka lamang tuluyang umatras ang Ascending Cloud Sage. Ginoo, may tiwala ako sa iyo. Malakas ang kutob ko na mananalo ka sa labanan, sabi ng paakyat na sage ng mga ulap. Umiling lamang si Alvin at ngumiti bilang tugon. Gayunpaman, naisip niya sa sarili na ang intuition ng Ascending Cloud Sage ay medyo mahusay. Hindi nagtagal ang Ascending Cloud Sage at mabilis nagpaalam kay Alvin, iniwan si Alvin upang maghanda para sa labanang magaganap sa loob ng 3 araw. Pagkatapos umalis ng Ascending Cloud Sage, nagpatuloy si Alvin sa pagmumuni-muni sa tabi ng isang lawa sa looban, iniintindi ang kanyang sword daw. Iniisip ko kung kailan aakyat ang aking sword daw sa ika-9 na yugto. Kahit na mayroon akong mga alaala ng Void Elder na nakaunawa sa sword daw hanggang sa ika-9 na yugto, hindi madaling malumpasan ito. Mabilis na lumipas ang 3 araw, at sa isang kisap mata, dumating na ang araw ng mapagpasyang labanan. 4,663. Malapit sa matayog na langit na tuktok ng surging River Divine Kingdom. May ilang tao na lumipad mula sa malayo sa sandaling ito, at ang matandang lalaking nangunguna ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Si matandang Crane iyan, ang dating pinuno ng sekta ng lumilipad na crane sa lalawigan ng Judgment. Ang matandang lalaki ay nakasuot ng maluwag na damit na may bird-adong crane. Bagamat matanda na siya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa sigla. Ang magkasalungat na anyo at ang kanyang kabataang ugali ay medyo kawili-wili. Si matandang Crane. Isa siyang level 7 daw establishment powerhouse, ang pinakamalakas na tao sa Judgment Province, di ba? Tanong ng isang tao. Ito ang unang beses na nakita niya si matandang Crane, pero matagal na niyang naririnig ang tungkol kay matandang Crane.
Matagal na panahon na ang nakalipas, noong si Oldman Crane ay isang level 5 daw establishment cultivator pa lamang, mag-isa niyang natalo ang 3 cultivator na kapantay niya. Dahil doon, sumikat siya ng magdamag. Kalaunan, habang lumalakas siya, hinamon din siya ng maraming bagong level 7 daw establishment cultivator, at natalo niya silang lahat, na nagpatibay sa kanyang reputasyon. Sa surging River Divine Kingdom, karamihan sa mga probinsya ay mayroong maraming makapangyarihang cultivator na nakaunawa na sa daw hanggang o higit pa sa ikapitong yugto. Tanging ang mga malalayong probinsya tulad ng Distinct Province ang walang ganitong mga powerhouse. Hindi na kailangang sabihin, pagkatapos dumating sina Alvin at Randy, ang karaniwang lakas ng kani-kanilang mga probinsya ay tumaas ng malaki. Nabalitaan kong naunawaan na ni Matandang Crane ang kanyang pangalawang daw hanggang sa ika-6 na yugto. Sinasabing kaya siya napakalakas. Iniisip ko kung totoo ba iyon. Sa tingin ko totoo iyon. Kung hindi, hindi siya kikilalanin bilang isa sa pinakamalakas na level 7 daw establishment cultivator sa surging River Divine Kingdom, tama ba? Habang nag-uusap ang iba, lumapit sa kanya ang mga nakakakilala kay Matandang Crane at magalang siyang binati. Tutal, mas mahina naman sila kaysa sa kanya. Matapos magpalitan ng pagbati si Matandang Crane sa mga bumabati sa kanya, umupo siya nang nakakross ang mga paa sa ere at nagsimulang magnilay-nilay. Nang makita ito, marami sa mga gustong bumati sa kanya ang tumanggi rin sa ideyang ito dahil ayaw siyang maistorbo. Di nagtagal, may humigit kumulang 100 tao ang lumipad mula sa malayo. Tulad ng dati, ang taong nangunguna ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Ang tao ay isang maslang matandang lalaki na may puting buhok. Sino ang matandang iyon? Tanong ng isang tao na may pagtataka. Iyan ang Asher Cloud Elder, ang bagong pinakamalakas na tao mula sa Cloud Province. Hindi mo pa ba siya naririnig? Gulat na tanong ng isang cultivator mula sa Cloud Province. Siya ang Asher Cloud Elder, ang pinakamalakas na tao sa Cloud Province. Nabalitaan kong napakalakas niya. Hindi lang niya natalo ang dating mas malakas na tao sa Cloud Province na isang level 6 daw establishment powerhouse, kundi natalo rin niya ang isang level 7 daw establishment cultivator mula sa Heavenly Province na dumating para hamanin siya. Kamakailan lang siya sumikat. Ngayon ko lang siya narinig. Ang Asher Cloud Elder ay walang iba kundi si Randy mula sa Asher Cloud Saint Sect ng Outer Boundary. Siya ay isang level 7 Supreme Powerhouse na kilala si Alvin. Matapos maging isang level 7 Supreme Powerhouse, ilang beses niyang binisita si Alvin upang pag-usapan ang DAO. Dahil sa mga pagbisitang ito, mas lalo siyang naging makapangyarihan. Noong nakaraan, ang Outer Boundary ay mayroong ilang level 7 Supreme Powerhouses. Si Randy ay kabilang sa pinakamalakas, at siya ay nasa ibaba lamang ni Renzo mula sa 13 lungsod ng Jin Dynasty at ilan pang iba mula sa Jade Tide Heavenly Mansion. Ang mga tao sa likod ni Randy ay mula sa Outer Boundary. Nang marinig nila ang tungkol sa kanya, mabilis nila siyang hinanap sa Asher Cloud Residence ng Cloud Province. Nang malaman nila na lalaban na ni Alvin ang isang level 8 daw establishment cultivator mula sa surging River Divine Kingdom, lahat sila ay labis na nasasabik at nagpas siyang sundan si Randy dito. Sa sandaling ito, isa sa mga santo sa likod ni Randy ang nagtanong, "Panginoon ko, sa tingin mo ba ay mananalo si Lord Darfield?" Hindi malakas ang boses ni Randy, ngunit malinaw siyang narinig ng mga nakapalibot na makapangyarihang tagapagsakatuparan. Inisip ng ilan sa kanila na masyadong mataas ang tingin niya kay Alvin nang marinig nila ang kanyang mga salita. Mukhang malaki ang tiwala ng Asher Cloud Elder kay Alvin. Hindi ba niya alam kung gaano kalakas si Senior Dexter? Nabalitaan kong ang Asher Cloud Elder at si Alvin ay nagmula sa iisang lugar. May mga bali-balitang nagmula raw sila sa mundong nilikha ng Life Creation Chart. Natural lang na maging ganoon siya kay tiwala kay Alvin. Ang mundong nilikha ng Life Creation Chart. Ang mundong nilikha ni Ellie, ang bagong may-ari ng Life Creation Chart. Nabalitaan kong malubhang nasugatan siya at napilitang tumakas. Nabalitaan kong nagsanib puwersa ang ilang level 9 daw establishment powerhouses, ngunit nabigo pa rin silang mahuli siya sa huli. Nagawa pa niyang tumakas dala ang nasirang Life Creation Chart.
Maging si matandang Crane, na nakarinig ng mga usapan sa paligid, ay nagmulat ng kanyang mga mata at tumingin kay Randy. Parami ng parami ang mga taong tumingin kay Randy nang may pagtataka nang marinig nila na sina Randy at Alvin ay pinaghihinalaang nagmula sa mundong nilikha ng Life Creation Chart. Ang ilang mga taong hindi pamilyar sa chart ng paglikha ng buhay ay hindi maiwasang magtanong tungkol dito at nagulat nang malaman nila ang mga detalye. Hindi nakakapagtaka na biglang dumagsa ang mga Level 7 daw establishment powerhouses sa Distinct Province at sa Cloud Province. Lumalabas na lahat sila ay galing sa mundong nilikha ng Life Creation Chart. Nabalitaan ko na sa mundong nilikha ng Life Creation Charts, dahil sa mga patakaran doon, ang mga cultivator ay maaaring mabuhay ng kasing haba ng mga immortal. Mabubuhay ng kasing haba ng mga immortal. Totoo ba iyon? Sa banal na lupain, kahit ang pinakamalakas na taong nakapag-isa ng mga daw ay hindi mabubuhay ng ganito katagal. Sa oras na ito, nagpasya si matandang Crane na lapitan si Randy. Pagbati, tagapagtatanim Dalton. Ako si Sonjun Driscoll. Pagbati, Cultivator Driscoll, nakangiting tugon ni Randy. Nabalitaan niya ang tungkol kay Sonjun mula sa mga tao sa kanyang paligid. Alam niyang medyo makapangyarihan ang kabilang panig kaya medyo magalang siya. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Sonjun at mausisang nagtanong, Cultivator Dalton, totoo ba na nagmula ka sa mundong nilikha ng Life Creation Chart? Sisigot na sana si Randy nang may maaninag siyang isang tao mula sa gilid ng kanyang mga mata, at agad na bumalatay sa kanyang mukha ang pananabik. 4,664. Ang guro at ang disipulo ay muling nagsama. Pagkalingon ni Randy, napansin din ni Bert Ing, na kara-rating lang, si Randy. Tumanggaw siya at ngumiti bago lumipad papunta kay Randy. Senior Bert Ing, hindi ko inaasahan na makikilala kita ng ganito kaga, magalang na sagot ni Randy na may ngiti sa kanyang mukha. Dahil si Bert Ing ang amo ni Alvin, lagi niyang tinatawag si Bert Ing na senior, kahit na paulit-ulit na sinasabi sa kanya ni Bert Ing na hindi kailangang maging magalang kapag sila ay nasa mundo ng mga Diyos na sumusuway. Sa tamang sandali, bahagyang lumingon si Randy at sinabing, ito si Cultivator Sonjun. Siya ang nangungunang cultivator sa Judgment Province. Nabalitaan ni Randy na nakapag-cultivate na si Sonjun ng pangalawang daw hanggang sa ika-6 na yugto. Kung totoo iyon, alam niyang siya, at marahil si Bert Ing, ay walang kapantay kay Sonjun. Nabalitaan ko na ang tungkol kay Cultivator Driscoll, magalang nasabi ni Bert Ing habang tumatango at nakangiti. Cultivator Driscoll, ito si Bert Ing. Siya ang amo ng isa sa dalawang bida ngayon, si Alvin. Dahil siya ang amo ni Alvin, tinatawag ko siyang senior, sabi ni Randy. Pagbati, Cultivator Bert Ing, magalang nasabi ni Sonjun. Nabigla siya nang malaman niyang si Bert Ing ang amo ni Alvin. Hindi rin siya nang ahas na maging bastos. Tutal, si Alvin ay isang level 8 daw establishment powerhouse. Sa oras na ito, nakangiting sinabi ni Randy, sina Cultivator Driscoll, Alvin, Senior Bert Ing, at ako ay nagmula sa mundong nilikha ng Life Creation Chart. Silang dalawa ang pinakamalakas na tao sa mundong iyon. Tumingin si Sonjun kay Bert Ing at nag-aalangan na nagtanong, Cultivator Bert Ing, ibig sabihin nito ay dapat kang maging isang level 7 daw establishment powerhouse, tama ba? Gustong sabihin ni Randy na kahit na si Bert Ing ay isang level 7 daw establishment powerhouse, si Bert Ing ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong level 7 daw establishment powerhouse. Gayunpaman, bago pa siya makapagsalita, naunang nagsalita si Bert Ing. Hindi tulad ng aking disipulo, kamakailan lamang ako nakarating sa ika-8 yugto ng Dao Establishment, sabi ni Bert Ing, na ikinagulat hindi lamang ni Randy, kundi pati na rin ng mga tao sa likod ni Randy. Senior Bert Ing, nalampasan mo na ba? Gulat na sigaw ni Randy. Ang grupo ng mga tao mula sa outer boundary, na nakatayo sa likuran ni Randy, ay mabilis na bumati kay Bert Ing nang makabawi sila ng kanilang katinoan. Bagamat marami sa kanila ang unang beses na nakakakilala kay Bert Ing, sila ay masigasig at palakaibigan. Ngumiti at tumanggo si Bert Ing bilang tugon sa grupo ng mga tao. Samantala, nagulat si Sonjun sa kanyang sarili, naisip, isa na namang level 8 daw establishment powerhouse.
Bagamat naunawaan na ni Sunjun ang isa pang daw hanggang sa ika-6 na yugto, malayo pa rin siya sa pagiging kapantay ng isang taong nakaunawa na sa isang daw hanggang sa ika-8 yugto. Ang agwat sa pagitan ng mga yugto ng mga daw ay lalong lumawak habang sila ay umuunlad. Kasabay nito, ang iba pang nasa paligid, na nakarinig ng usapan, ay nagulat din nang malaman nilang si Berting ang master ni Alvin at isa ring level 8 daw establishment powerhouse. Ikinagagalak kong makilala ka, Senior Berting. Ako si Pagbati, Senior Berting. Marami sa kanila ang masiglang bumati kay Berting, at siya ang sentro ng atensyon hanggang sa dumating ang isa sa mga pangunahing tauhan ng araw na iyon, si Dexter. Mabilis siyang nilapitan at binati ng mga nakakakilala sa kanya. Laking gulat ng lahat nang mahinahong sumagot si Dexter, hindi naman. Panginoong Hong, nagbibiro ka ba? Kung wala kang tiwala sa sarili, bakit mo tinanggap ang hamon? Tanong ng isang tao na naguguluhan sa mga ikinilos ni Dexter. Sumagot si Dexter, kahit hindi ako kumpiyansa, gusto ko pa ring makipag-sparring sa kanya at makita ang kanyang mga kasanayan. Habang nagsasalita si Dexter, nakita ni na Berting at Randy si Alvin na lumilipad mula sa malayo. Kasama ni Alvin ang dalawang dalaga, na tig-isa ay nakasuot ng belo, at isang matandang lalaki. Ang dalawang babae ay sina Kelly at Tanya, at ang matandang lalaki ay ang Ascending Cloud Sage mula sa Mystic Cloud Sect ng Distinct Province. Guru. Nagulat si Alvin, kasama sina Kelly at Tanya, nang makita niya si Berting. Isa itong kaaya-ayang sorpresa. Guru. Ang Ascending Cloud Sage, na nakatayo sa tabi ni Alvin, ay agad na lumingon upang tingnan si Berting nang marinig niya si Alvin na tinatawag si Berting bilang Master. Noong siya ay nasa Darfield Residence, narinig niya mula sa mga taong nagtago kay Alvin ang pag-uusap tungkol sa mundong nilikha ng Life Creation Chart. Narinig din niya na si Alvin ay may master na hindi gaanong mahina kaysa kay Alvin at naunawaan ang daw hanggang sa ika-7 yugto. Little Alvin. Ngumisi si Berting at lumipad papunta kay Alvin. Bagamat hindi sila nagtagal, parang ilang taon na silang hiwalay matapos mapunta sa hindi pamilyar na mundong ito. Guru, sabay na sabi ni na Kelly at Tanya nang makita nila si Berting. Nang makita ang dalawang babae, sinabi ni Berting nang may mapait na ngiti, Little Alvin, mas maalalahanin ka kaysa sa akin. Hindi mo hinayaang mahiwalay sa iyo ang dalawa mong asawa. Masyado akong nagambala noong panahong iyon nang maging magulo ang espasyo at nahiwalay ako kay Renzo kahit na medyo malapit kami sa isa't isa. Tumikim si Alvin bago niya sinabi ng may panunukso, Guro, sa totoo lang, hindi rin hiwalay sa akin ang iba ko pang mga asawa. Nasa Distinct Province na sila ngayon. Ngumiti si Alvin habang patuloy na sinasabi, hindi lang iyon, hindi rin nahiwalay sa akin ang mga magulang ko. Nang marinig ito, nagkunwari si Berting ng malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha at sinabing, Brat, sinusubukan mo ba akong galitin? Tumawa si Alvin. Guru, pagkatapos ng laban ko kay Senior Hong, sumama ka sa akin sa Distinct Province. Nandoon din ang pangalawang kapatid ng asawa mo. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Berting nang marinig ito. Pagkatapos, mabilis niyang ikinumpas ang kanyang mga kamay at sinabing, dahil nandoon siya, hindi ako pupunta roon. 4,665. Bahagyang natigilan si Alvin nang makita ang bahagyang kinakabahang ekspresyon sa mukha ng kanyang amo. Pagkatapos, nagtanong siya ng may ngisi sa kanyang mukha, Master, parang may kwento sa pagitan ninyo ng pangalawang kapatid ng iyong asawa. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Berting, parang wala siyang respeto sa mga nakatatanda sa kanya, at mas gusto ko pang dumistansya sa kanya. Dati, ilang beses na sinamahan ni Berting si Renzo pabalik sa 13 lungsod ng dinastiyang Jin sa panlabas na hangganan. Maayos naman ang pakikitungo niya sa iba pang mga kapatid ni Renzo, ngunit ang pangalawang kapatid ni Renzo ay nagbigay sa kanya ng sakit ng ulo. Palagi nitong sinusundan sila ni Renzo, na walang kamalayan sa katotohanan na isa siyang third wheel. Sa sobrang inis niya ay mas gusto na niyang huwag itong makita. Gayunpaman, hindi niya maipahayag ang kanyang tunay na iniisip sa kanyang disipulo.
Dahil dito, mabilis niyang binago ang usapan at nagtanong, ikaw ba at ang iyong pamilya ay inilipat sa Surging River Divine Kingdom pagkatapos ng pagkawasak ng Solitary Destructive Heaven at pagguho ng kalawakan? Alam ni Berting na marami sa pamilya at mga kaibigan ni Alvin ang nanatili sa kanyang little world dati. Gayunpaman, dahil sa pagkawasak ng Solitary Destructive Heaven at pagguho ng kalawakan, wala ng little worlds. Dahil dito, imposibleng manatili pa ang mga tao sa Little Worlds. Oo, tango ang sagot ni Alvin, inilipat kami sa distinct province sa Surging River Divine Kingdom. Matapos ipaliwanag ng maikli ni Alvin ang sitwasyon sa kanyang Panginoon, nakita niya ang mga tao mula sa angkan ng Hong. Ang nangunguna sa kanila ay si Dexter, ang patriarka ng angkan ng Hong. Wala ang pinuno ng angkan ng Hong. Malamang dahil kailangan niyang manatili upang asikasuhin ang mga bagay sa angkan ng Hong. Lumapit si Dexter at binati si Alvin na parang matagal na silang magkaibigan. Ang mga hindi nakakakilala sa kanya ay iisipin na matagal na silang magkakilala. Tinanong niya, kapatid na Alvin, ito ba ang Panginoon mo? Kuya Hong, bati ni Alvin kay Dexter bago ito sumagot, oo, ito ang aking Panginoon, si Berting. Pagkatapos, humarap si Alvin kay Berting at sinabing, Guro, ito si Dexter mula sa angkan ng Hong. Kilala rin siya bilang Crushing Prison Saber. Kakalabanin ko siya ngayon. Alam ni Berting na Dexter ang magiging kalaban ni Alvin ngayon, ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganito kagandang relasyon ang dalawa. Nakikita niyang tinutulungan ni Dexter si Alvin. Base sa seniority, tatawagin din kitang Big Brother Hong, nakangiting sabi ni Berting. Kung gayon, tatawagin kitang Brother Berting, tugon ni Dexter nang may pagtango at ngiti. Patuloy niyang sinabi, Brother Berting, naiinggit talaga ako sa iyo dahil mayroon kang napakatalentadong disipulo. Sa kabilang banda, marami akong direktang disipulo, ngunit ilan lamang sa kanila ang magagaling. Sa mga taong nakatayo sa likod ni Dexter, dalawa sa kanila ang mukhang medyo nahiya nang marinig ang mga salita ni Dexter. Malinaw na mga disipulo sila ni Dexter. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan na ganito siya kagaling, nakangiting sabi ni Berting, isa lang ang disipulo ko. Kadalasan, natututo siya ng mag-isa. Hindi ko inaasahan na uunlad siya ng ganito kalayo, lalo na't higaitan pa niya ako. Natigilan ng lahat ng marinig ang mga salitang ito. Tumikim si Dexter, hindi alam kung paano itutuloy ang usapan. Maya-maya, sinabi niya, Kuya Berting, mag-usap pa tayo pagkatapos ng laban ko kay Kuya Alvin. Tumanggaw si Berting at ngumiti. Kasabay nito, nagliwanag ang mga mata ng mga taong naroroon. Sabik na nilang inaabangan ang labanan pagdating ni Dexter. Lumipat sila sa gilid, na lumikha ng malaking espasyo para kina Alvin at Dexter na nakatayo sa magkaharap. Sa oras na ito, isang grupo ng mga tao ang dumating, na lumipad palapit mula sa malayo. Ang kabanatang ito ay unang ibinahagi sa platapormang VL1N. Maraming tao ang sabay-sabay na sumigaw nang makita ang mga bagong dating. Galing sila sa maharlikang pamilya. Bagamat maraming tao sa grupo ng mga taong ipinadala ng maharlikang pamilya, ang pinakamalakas sa kanila ay dalawang level 7 na daw establishment powerhouse. Wala ang apat na pinakamalakas na miyembro ng maharlikang pamilya. Sa 4 na taong ito, isa sa kanila ay isang level 9 na daw establishment powerhouse, at ang pinakamalakas sa kanila ay nababalitang nakapasok na sa Dao Merging Realm. Pagbati, kapatid na Hong. Kapatid na Hong, narito kami para suportahan ka. Ngumiti ang dalawang level 7 daw establishment powerhouses at mainit na binati si Dexter. Hindi ko inaasahan na darating kayong dalawa. Pagkatapos ng laban ko kay Brother Alvin, mag-uusap tayo ng maayos, sabi ni Dexter, sabay hawak ng mga kamay sa dalawa. Siyempre naman. Sige lang. Kasunod nito, ibinoling ng lahat ang kanilang tingin kina Alvin at Dexter. Pigil ang kanilang hininga habang hinihintay ang pagsisimula ng epikong labanan. Samantala, kalmadong tiningnan ni Alvin si Dexter, na may seryosong ekspresyon sa mukha. Tiwala siyang makakaharap ang isang level 8 daw establishment powerhouse. Sa kanyang palagay, walang level 8 daw establishment powerhouse sa Divine Land ang makakatapat niya.
Kung tutuusin, hindi lang niya naunawaan ang sword daw hanggang sa ikawalong yugto, kundi naunawaan din niya ang mastery daw at ang limitless daw hanggang sa ikapitong yugto dahil sa mga alaala ng Void Elder. Kung wala ang mga alaala ng Void Elder, magiging napakahirap para sa kanya na maunawaan ang mastery daw at ang limitless daw hanggang sa ikapitong yugto kahit pa sa gabay ng isang eksperto at ng pinakamahusay na cultivation resources. Napagtanto lamang niya kung gaano kahirap makamit ang ganoong kagalingan matapos niyang makausap ang Ascending Cloud Sage noon. Sa kanyang laban kay Dexter, hindi plinano ni Alvin na gamitin ang kanyang buong lakas. Plano lamang niya na gamitin ang mastery daw upang mapalakas ang kanyang lakas. Swoosh! Sus Mariosep! Biglang lumipad sa ere ang damit ni Dexter habang ang malalakas na hangin ay nagsimulang humahampas ng malakas sa kanyang paligid. Hindi na kailangang sabihin, hindi ito galing sa batas ng hangin dahil wala namang mga batas sa mundong ito. Ang hangin ay mula sa paglabas ng kanyang enerhiya. Masasabing ang enerhiya ng isang level 8 daw establishment powerhouse ay ibang-iba sa enerhiya ng isang level 7 daw establishment powerhouse. Dati, ang mga nilalang na nagbabantay sa mga mahiwagang pasukan ay maihahambing sa mga powerhouse ng daw establishment na nasa level 8. Bagamat hindi nila magamit ang mga batas, gamit ang kanilang lakas at pag-unawa sa mga DAO, nagawa nilang itaboy ang mga kakilakilabot na level 7 Supreme Powerhouse na nakaunawa na sa mga batas hanggang sa pinakamataas na antas. Malinaw na hindi maaaring maliitin ang kanilang lakas kahit na hindi nila magamit ang mga batas. Boom! Isang nakabibinging pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin bago biglang gumalaw si Dexter. Habang patuloy na lumalakas at umuungol ang hangin, ang malabong anino ng isang sable ay nagsimulang lumitaw sa kanyang kamay. Ito ay isang ilusyon lamang noong una bago ito mabilis na naging isang malaking sable. Sa sumunod na sandali, isang sinag ng sable ang sumilay sa hangin. Pagkatapos, ang ungol ng hangin ay lalong lumakas. Ito ay parang malungkot na panaghoy ng mga multo at lobo. Lahat ay nakaramdam ng kilabot sa kanilang mga gulugad sa sandaling ito. Pakiramdam nila ay nasa kailaliman sila ng impyerno sa sandaling ito. Sa sandaling ito, napagtanto nila na naunawaan din ni Dexter ang pangalawang DAO, ang Purgatory DAO. 4,666. Bukod sa Saber DAO, si Dexter ay isa ring eksperto sa Purgatory DAO, na naunawaan niya hanggang sa ika-6 na yugto. Kasama ang kanyang sword daw, ang kanyang kapangyarihan ay natural na kakilakilabot. Ugong. Gayunpaman, hindi nagpakita ng takot si Alvin nang harapin ang sinag ng sable ni Dexter. Diretso niya itong hinarap ng walang pagpipigil, na nagpapakita ng pinakamalaking respeto sa kanyang kalaban. Swoosh! Sus Mariosep! Ang nakasisilaw na sinag ng espada ni Alvin ay sumirit na parang kidlat sa kalangitan. Bumilis ito bago tuluyang bumangga sa sinag ng espada ni Dexter. Boom! Ang banggaan sa pagitan ng sinag ng espada at ng sinag ng sable ay nagresulta sa isang pagsabog, at ang shockwave ay rumagasa sa lahat ng direksyon. Kumaway ng malakas ang roba ni Dexter habang umatras mula sa pagsabog habang si Alvin ay umatras. Bukod sa mga nasa o mas mataas na antas ng ikapitong DAO establishment stage, maraming tao ang napilitang umatras. Para naman sa mga mas mahihinang level 1 at level 2 DAO establishment cultivator, muntik na silang matamba. Putok. Sandaling nagpalitan muli ng ilang galaw sina Alvin at Dexter bago sila naghiwalay at nagkaharap mula sa malayo. Kalmado ang ekspresyon ni Alvin habang tensyonado naman ang ekspresyon ni Dexter, at seryoso ang kanyang mga titig. Marami sa mga nanood ang hindi napigil ang mapasigaw, napakalakas na kapangyarihan. Kaya ito ang lakas ng mga level 8 DAO establishment powerhouses. Napakalakas. Si Senior Dexter ay isang kilalang eksperto sa Surging River Divine Kingdom sa loob ng maraming taon. Kinikilala siya bilang isang walang talo sa mga powerhouse na nasa ilalim ng ika-9 na yugto ng DAO establishment. Kahit ang dalawang level 8 na powerhouse ng DAO establishment mula sa maharlikang pamilya ay hindi kayang tapatan niya sa isang one-on-one na laban. Tama. Sa Surging River Divine Kingdom, tanging ang dalawang level 9 DAO establishment powerhouses mula sa royal family ang makakatalo kay Senior Dexter.
Gayunpaman, kahit ang isang taong kasing lakas ni Senior Dexter ay hindi makakapagtagumpay sa kanyang laban sa sumisikat na bituin ng Distinct Province. Si Alvin, ang God-defying sword, ay tunay na kahanga-hanga. Marami sa mga nasa at mas mababa sa ika-4 na yugto ng Dao establishment ang nag-isip na sina Alvin at Dexter ay magkapareho. Hindi kasama ang mga pamilyar kay Alvin, tanging ang mga nasa itaas ng ika-4 na yugto ng Dao establishment ang makakapagsabi mula sa mikling pag-uusap ng dalawa na si Alvin ay may bahagyang kalamangan kay Dexter. Dahil dito, ang kanilang mga ekspresyon ay seryoso nang tumingin sila kay Alvin. Kamangha-mangha. Sabi ni Dexter na medyo namumula ang mukha bago tumawa ng malakas. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagsasalita, "Kapatid na Alvin, matagal na rin mula noong huli akong lumaban ng ganito kaalab. Napakalakas mo. Gagamitin ko ang buong lakas ko pagkatapos nito kaya huwag kang magpigil." Kasunod nito, biglang bumuhos ang enerhiya mula sa katawan ni Dexter. Tila mas malakas ang kanyang katawan sa sandaling ito, at ang kanyang aura ay labis na nangingibabaw kaya't bahagyang nabigla ang mga mahihinang cultivator. Nakangiting sabi ni Alvin, "Kuya Hong, inaabangan ko yan." Bahagyang seryoso ang ekspresyon ni Alvin habang ang mga sinag ng espada ay lumilipad sa paligid niya ng may kagandahang loob. Boom! Isang nakabibinging pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin nang sumabog ang enerhiya ni Dexter at bumuo ng isang higanteng sable. Walang pag-aatubili, sumugod ito patungo kay Alvin, kasabay ng malakas na pag-ugong. Parang isang higanteng espada, lumipad palabas si Alvin. Nakakatakot ang kanyang aura na nagpapadala ng kilabot sa mga tao. Sa pagkakataong ito, palihim niyang ginamit ang Limitless Dao. Bagamat naunawaan na niya ang Limitless Dao hanggang sa ika-7 yugto, nilimitahan niya ang lakas nito hanggang sa ika-6 na yugto. Kung lumaban siya ng buong lakas, madali sana para sa kanya na talunin si Dexter. Nang magbanggaan ang dalawang alon ng enerhiya, isang malaking bahagi ng tuktok ang gumuho, na nagdulot ng makapal na ulap ng alikabok at nagdulot ng pagtakas ng maraming halimaw sa paligid. Sa kabaligtaran, ang dalawang bida ng araw na iyon at ang mga manunood na nasa itaas ng towering Heaven Peak ay hindi naapektuhan. Bumuhos. 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 Ang towering Heaven Peak ay nababalot ng nakasisilaw na liwanag sa sandaling ito, kaya imposibleng makita ng mga nakamasid ang nangyayari. Ilang matatapang na kaluluwa ang naglabas ng kanilang banal na kamalayan ngunit ang kanilang mga kaluluwa ay nasugatan ng shockwave. Agad na namutla ang kanilang mga mukha, at ang ilan ay dumyugo pa mula sa kanilang mga butas, na tila ba malapit ng bumagsak. Mabilis na dumating at lumipas ang bagyo. Sa isang kisap mata, nawala ang nakasisilaw na liwanag, at dalawang figure ang lumitaw sa harap ng lahat. Hindi nasaktan si Alvin. Sa kabaligtaran, hindi lamang napunit ang damit ni Dexter sa ilang bahagi, kundi namumutla rin ang kanyang mukha at nakita ang dugo sa mga sulok ng kanyang mga labi. Bahagyang may bahid ng takot ang makikita sa mga mata ni Dexter, at medyo natagulan bago siya bumalik sa kanyang katinoan. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamao kay Alvin at sinabing, "Kapatid na Alvin, mataas ang tingin ko sa iyo bago pa ito. Kahit noon pa man, tila minamaliit pa rin kita." Alam ni Dexter na nagpigil si Alvin kanina. Alam din niya na ang dahilan kung bakit hindi gaanong nasugatan ng shockwave mula sa kanilang laban ang mga mahihinang cultivator ay dahil sa pagpigil ni Alvin sa shockwave. Sa katunayan, si Alvin ay hindi isang santo. Wala siyang pakialam sa buhay at kamatayan ng mga taong ito. Gayunpaman, ang kanyang dalawang asawa ay nakatayo sa gitna ng mga taong iyon kaya gumawa siya ng hakbang upang mabawasan ang epekto ng shockwave. Pagkatapos ng unang palitan ng salita ni na Dexter at Alvin, kaya pa rin ni Berting na protektahan ang dalawang asawa ni Alvin. Gayunpaman, sa huling suntok, hindi sigurado si Alvin kung mapoprotektahan sila ni Berting kaya pinili niyang gumawa ng hakbang. Samantala, hindi tulad ng mga makapangyarihang cultivator na nahulaan na ang resulta kanina, maraming mahihinang cultivator ang nagulat sa resulta. Natalo si Senior Dexter. Si Dexter ay isang kilalang eksperto sa Surging River Divine Kingdom, at kinilala siya bilang pangatlong pinakamalakas na tao sa bansa.
Natural lamang na nagulat sila na may isang taong mula sa distinct province, na hindi kilala hanggang kamakailan lamang, ang nakatalo sa sikat na Prussian prison saber. Samantala, si Berting, na nakatayo malapit, ay ngumiti ng mapait habang pinagmamasdan ang tanawin. Bagamat kamakailan lamang siya nakalusot, tila malayo pa ang lalakbayin niya upang maabyutin si Alvin. 4,667. Bukod sa mas malalakas na cultivator na nakahula na sa resulta matapos mapanood ang unang palitan nina Alvin at Dexter, ikinagulat ng lahat ang pagkatalo ni Dexter. Tungkol naman kay Dexter, bagamat inaasahan na niya ang posibilidad ng pagkatalo, hindi niya inaasahan na matatalo siya ng ganito katiyak at mula sa kanyang pananaw, ng may kahabag-habag. Inakala niya na kahit manalo si Alvin, magiging maliit na panalo ito. Tutal, bukod sa pag-unawa sa sword daw hanggang sa ika-8 yugto, inakala niya na isa pang daw lamang ang naunawaan ni Alvin hanggang sa ika-7 yugto. Hindi niya inaasahan na naunawaan din ni Alvin ang ika-3 daw hanggang sa ika-6 na yugto. Lubos siyang nagulat dito. Natural na hindi niya alam na naunawaan na ni Alvin ang limitless daw hanggang sa ika-7 yugto at nilimitahan ni Alvin ang lakas ng kanyang limitless daw hanggang sa ika-6 na yugto, na sapat pa rin upang madaig siya. Bamantong hininga si Dexter, minamaliit kita, kapatid na Alvin. Inililihim mo ang tunay mong lakas. Bahagyang tumango si Alvin bilang tugon. Matapos ang maikling pakikipagpalitan ng mga kaaya-ayang bagay kay Dexter, ipinakilala ni Dexter sa kanya ang dalawang level 7 daw establishment powerhouses mula sa maharlikang pamilya. Noong una, plinano ni Dexter na imbitahan sina Alvin at Berting sa angkan ng Hong pagkatapos ng laban, ngunit ang mga makapangyarihang tao mula sa maharlikang pamilya ay nagpadala sa kanya ng isang voice transmission, na hinihiling sa kanya na ipakilala sila kay Alvin. Nabigla rin ang mga makapangyarihan mula sa maharlikang pamilya sa lakas ni Alvin, at hindi na sila makapaghintay na mag-ulat pabalik sa maharlikang pamilya. Kung maaanyayahan nila si Alvin pabalik sa maharlikang pamilya bilang isang pinarangalang panauhin, walang dadang makikinabang ng malaki ang maharlikang pamilya mula rito. Panginoong Alvin. Ang dalawang makapangyarihang tao mula sa maharlikang pamilya ay napakamapagkumbaba at magalang. Hindi na kailangang sabihin, hindi ito ang kanilang tipikal na pag-uugali, kahit na sa mga medyo nakahihigit sa kanila. Kung tutuusin, sa kanilang paningin, si Alvin ay higit pa sa isang ordinaryong level 8 daw establishment powerhouse. Nagpalitan ng pagbati si Alvin sa dalawang makapangyarihang pinuno bilang paggalang. Pagkatapos nito, siya, ang kanyang dalawang asawa, sina Berting, Randy, at ang Ascending Cloud Sage ay sumunod kay Dexter patungo sa Hong residence. Alam ng Ascending Cloud Sage na kung wala si Alvin, ang isang taong katulad niya ay hindi kailanman makakapasok sa Hong residence. Sa kanilang paglalakbay patungo sa Hong residence, nalaman ni Dexter na malaki ang naitulong ng Ascending Cloud Sage kay Alvin noon. Dahil dito, pinuri niya ang Ascending Cloud Sage dahil sa pagkakaroon ng matalinong mata sa pag-unawa sa talento. Natural na nakaramdam ng pagka-flatter ang Ascending Cloud Sage. Wala ang dati niyang seryosong ekspresyon, napalitan ito ng tuwang-tuwa matapos siyang purihin. Ibang-iba ang itsura niya kumpara noong kasama niya ang mga miyembro ng Misty Cloud Sect. Habang papunta si Alvin at ang iba pa sa Hong residence upang manatili ng ilang araw, ang balita tungkol sa kinalabasan ng laban ay kumalat na parang apoy. Hindi nagtagal at kumalat ito sa kabisera at sa mga kalapit na lungsod. Sandali, lahat ay masigasig na pinag-uusapan ang labanan sa Towering Heaven Peak. Hindi ako pumunta dahil masyadong mababa ang aking cultivation. Tutal, baka hindi ako makakita ng marami kahit na pumunta ako para tingnan ito. Hindi lang iyon, may panganib din na masaktan dahil sa mga shockwave. Masasabi kong talagang nagulat ako sa resulta. Hindi ko inaasahan na si Alvin ng Distinct Province, ang God-defying sword, ang mananalo. Ano? Natalo si Senior Dexter. Sino si Alvin? Gaano ba kalakas ang kanyang lakas na nagawa pa niyang talunin ang Prussian prison saber? Pagkatapos nito, ang pangalan ni Alvin, ang God-defying sword, ay tiyak na lalaganap sa buong Surging River Divine Kingdom at sa iba pang lugar. Nabalitaan kong hinamon niya si Dexter para lang sumikat.
Sinasabing nagmula siya sa mundong nilikha ng life creation chart. Gusto niyang makipag-ugnayan muli sa kanyang mga kapamilya at kaibigan kaya umaasa siyang hahanapin nila siya kapag nabalitaan na nila ang tungkol sa kanya. Galing sila sa mundong nilikha ng life creation chart. Nabalitaan ko na ang mga tao sa mundong iyon ay isa lamang pinagmumula ng kapangyarihang itinaas ng may-ari ng life creation chart, tama ba? Kapag dumating ang panahon, isasakripisyo niya ang mga buhay doon para mapabuti ang kanyang sacrificial daw. Hindi ko inaasahan na may isang taong ganito kalakas sa mundong nilikha ng life creation chart. Ipinakalat ng angkan ng Hong ang balita tungkol sa layunin ni Alvin matapos makuha ang pahintulot ni Alvin na gawin ito. Dahil dito, kahit wala sa malapit ang pamilya at mga kaibigan ni Alvin, malalaman pa rin nila kalaunan ang tungkol sa kanya. Likas na masigasig ang angkan ng Hong sa pagtulong kay Alvin. Tutal, ang kanilang relasyon kay Alvin ay mas titibay lamang kung matagumpay nilang matutulungan si Alvin na muling makasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Ngayong natalo na ni Alvin si Dexter, isang level 8 daw establishment powerhouse mula sa Hong Clan, hindi na lamang katamtamang sikat si Alvin bilang pinakamalakas na tao sa Distinct Province. Ngayon, kabilang na siya sa pinakamalakas na tao sa Surging River Divine Kingdom, at hindi magtatagal ay makikilala na ang kanyang pangalan sa bawat sulok ng bansa, na siyang eksaktong inaasahan niya. Pagkatapos gumugol ng ilang araw sa Hong residence, bumalik si Alvin at ang iba pa sa Distinct Province. Plano niyang samahan ang kanyang dalawang asawa pabalik sa Darfield residence bago umalis patungong Endless Sword Domain kasama si Bert Ing. Hindi niya planong isama ang kanyang dalawang asawa sa pagkakataong ito dahil magiging abala ito. Tutal, ayon kay Bert Ing, may mga lugar na hindi niya pinanggahasang pasukin kahit na sa kanyang kasalukuyang lakas. Matapos marinig na maaaring makakuha siya ng mas maraming kaalaman tungkol sa sword daw doon, natural na sabik siyang pumunta roon. Bagamat taglay ni Alvin ang mga alaala ng Void Elder at naunawaan ang sword daw hanggang sa ika-9 na yugto gamit ang mga alaala ng Void Elder, mayroon siyang sariling landas ng sword daw. Kaya naman, hindi ito kasing simple ng noong naunawaan niya ang mastery daw at ang limitless daw. Nang maunawaan ang sword daw hanggang sa ika-9 na yugto, kailangan din niyang gamitin ang kanyang sariling kaalaman. Sa oras na ito, narating na ni Alvin ang isang hadlang. Matapos maunawaan ang sword daw hanggang sa ika-9 na yugto, hindi na gaanong nakatulong ang mga alaala ng Void Elder tungkol sa sword daw. Kakailanganin niyang umasa sa kanyang sarili o sa mga hindi inaasahang engkwentro upang umunlad pa. Ayon kay Bert Ing, ang Endless Sword Domain isang sagradong lupain para sa mga tagapagtanim ng espada sa banal na lupain. Natural lamang na sabik si Alvin na pumunta roon. Pagkatapos ng kanyang pakikipaglaban kay Dexter, nakamit na niya ang kanyang layunin. Hanggat wala ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa mga liblib na lugar, kalaunan ay mababalitaan nila ang tungkol sa kanya. Sa oras na iyon, tiyak na hahanapin nila siya sa Surging River Divine Kingdom. Sa sandaling ito, sinabi ng Ascending Cloud Sage, Panginoon ko, ang Distinct Province ay nasa unahan. Sa halip na lumipad, sina Alvin at ang iba pa ay sumakay sa isang higanting Divine Crane na pagmamayari ng Ascending Cloud Sage. Naunawaan na ng Divine Crane ang daw kaya naman napakabilis nito. Hindi gaanong tumugon sina Alvin, Kelly, at Tanya sa mga salita ng Ascending Cloud Sage, ngunit si Bert Ing ay may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Sinabi niya, Little Alvin, hindi kita susundan. Ayokong makilala ang pangalawang kapatid ng aking asawa. Gumugol ka ng oras kasama ang iyong pamilya. Kapag handa ka nang umalis, kontakin mo ako. Pupunta ako sa Misty Cloud Sect. Natigilan si Alvin habang ang Ascending Cloud Sage ay tuwang-tuwa. Senior Bert Ing, bukas palad kang tinatanggap ng Misty Cloud Sect. Hindi inaasahan ng Ascending Cloud Sage na may isang taong tulad ni Bert Ing na bibisita sa Misty Cloud Sect. Walang dadang magandang bagay ito para sa sekta. Kung sakaling kumalat ang balita tungkol dito, iisipin ng mga tao na sina Alvin at Bert Ing ay may malapit na relasyon sa Misty Cloud Sect. 4,668. Nang makita kung paano kinatatakutan ng kanyang Panginoon na si Bert Ing si Yasi, ang pangalawang kapatid ng kanyang asawa na parang isang mabangis na halimaw, lalong naging mausisa si Alvin.
Hindi niya maiwasang magtanong, Panginoon, anong nangyayari sa inyo ng asawa mo? Matigas na tiningnan ni Berting si Alvin at sinabing, hindi dapat pakialaman ng mga bata ang usapin ng mga matatanda. Pagkatapos, humarap si Berting sa ascending cloud stage at sinabing, matapos ihatid ang aking disipulo at ang kanyang dalawang asawa palabas ng kabisera ng distinct province, pakidala naman ako sa Mystic Cloud Sect. Natural lamang na masiglang sumang-ayon ang ascending cloud sage. Guro, kahit hindi ako magsabi, sigurado akong malalaman ni Senior Tiyayasi na nagkita-kita tayo mula sa ibang tao. Marami mula sa Myriad Worlds at sa Outer Boundary ang nakarinig tungkol sa atin at papunta na sa Darfield Residence sa Distinct Province para maghanap ng kanlungan. Sa oras na iyon, tiyak na malalaman ito ni Senior Tiyayasi, walang magawang sabi ni Alvin. Ayaw niyang isipin ng kanyang amo na siya ang naglabas ng balita nang malaman ni Yasi ang tungkol sa bagay na ito kalaunan. Ayos lang basta't hindi mo sasabihin sa kanya na nasa Mystic Cloud Sect ako, umiling si Berting at sinabing, iilang tao lang ang nakakaalam na pupunta ako sa Mystic Cloud Sect. Kung hindi mo babanggitin, hindi niya malalaman. Pagkatapos mong ayusin ang mga bagay-bagay, hanapin mo ako sa Mystic Cloud Sect. Aalis tayo agad papunta sa Endless Sword Domain. Ang lugar na iyon ay isang paraiso para sa mga sword cultivator na tulad namin. Sigurado akong sulit ang biyahe mo. Mas lalong naging mausisa si Alvin tungkol sa Endless Domain matapos makinig sa mga salita ng kanyang Panginoon. Plano niyang patahimikin sina Kelly at Tanya at gumugol ng ilang araw kasama sila at ang kanyang mga magulang bago niya hanapin ang kanyang Panginoon sa Mystic Cloud Sect. Pagkatapos nito, aalis sila sa Surging River Divine Kingdom patungo sa Endless Sword Domain. Hindi nagtagal, dumating si Alvin at ang iba pa sa Distinct Province. Pagkatapos umalis ni Berting kasama ang Ascending Cloud Sage, bumalik si Alvin sa Darfield Residence kasama ang kanyang dalawang asawa. Pagdating ni Alvin, pumunta siya sa isang patio upang ipaalam sa kanyang mga magulang ang kanyang pagbabalik. Nang makita niya ang isa pang figure sa patio, hindi napigilan ng kanyang puso ang panginginig. Ang figure, na nakatayo sa tabi ng kanyang mga magulang, ay pagmamayari ng isang magandang dalaga. Siya ay walang iba kundi si Vilma, ang anak ni Kelly at Alvin. Kasabay nito, si Kelly, na nakatayo sa tabi niya, ay nagmamadaling lumabas habang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Vilma. Hindi inaasahan ni Alvin na makikita niya ang kanyang anak na babae ng ganoon kaagad pagkabalik niya. Gayunpaman, alam din niya na malamang na naroon ang kanyang anak na babae nang marinig nito ang balita tungkol sa kanyang laban kay Dexter kaya agad siyang nagtungo sa Darfield Residence sa Distinct Province. Nanay. Niyakap ni Vilma ang kanyang ina habang tumutulo rin ang mga luha sa kanyang mukha. Pagkatapos, tumingin siya kay Alvin at tinawag, Ama. Pagkatapos noon, binati rin niya si Tanya. Tia Tanya. Noong wala pa ring malay si Kelly, inalagaan din ni Tanya si Vilma. Dahil dito, mayroon din silang malapit na relasyon. Ngumiti si Tanya at malumanay na sinabi, mabuti naman at nandito ka na. Ngayong nakabalik na kami ng nanay mo, hindi na muna kami aalis. Unti-unting kumalma si Alvin, at nakangiting nagtanong, Vilma, nag-iisa ka lang ba? Dati, kapag dumarating si Nympha, kasama niya si Little Gold. Oo, sagot ni Vilma sabay tango. Bahagyang nadismaya si Alvin nang marinig ito. Gayunpaman, masaya pa rin siyang muling makasama ang kanyang anak na babae. Sa sandaling ito, sinabi ni Raymond kay Alvin, Little Alvin, ang ama ni Irish ay nauna rin kay Vilma. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Muli, napagtanto niya na tama ang desisyon niya. Isa-isa, ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay lumalapit sa kanya. Hanggat patuloy siyang nagsusumikap na gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa banal na lupain, balang araw, lahat ay magkakasamang muli. Sa mga sumunod na araw, gumugol si Alvin ng oras kasama ang kanyang pamilya. Tutal, malapit na siyang aalis. Malamang matatagalan pa bago siya bumalik. Bukod sa pagpunta sa Endless Sword Domain at paglakas, gusto rin niyang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Pakiramdam niya ay hindi pa siya sapat na sikat.
Determinado siyang makilala ang kanyang pangalan sa buong banal na lupain upang ang lahat ng kanyang pamilya at mga kaibigan na nasa banal na lupain ay muling magsama-sama. Habang nagsasaya si Alvin kasama ang kanyang pamilya, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Tia Yasi. Bahagyang nagulat si Alvin nang makita niya si Yasi. Simula nang bumalik ito, hindi na niya ito nakita dahil hindi ito tumutuloy sa Darfield residence. Nang bisitahin niya ito, wala na ito roon. Junior Nephew Darfield, nasaan ang bayaw ko? Prangkang tanong ni Yasi, nabalitaan kong nilabanan mo si Dexter sa kabisera ng Surging River Divine Kingdom at pumunta raw ang bayaw ko para magbantay. Nabalitaan kong isa na siyang level 8 daw establishment powerhouse. Sumama ba siya sa iyo pabalik? Handa na si Alvin sa tanong ni Yasi kaya hindi siya nataranta. Umiling siya agad at sinabing, hindi. Kumunat ang noo ni Yasi. Bahagyang nadismaya ang makikita sa kanyang batang mukha habang bumubulong, wala siyang ugat sa hindi pamilyar na mundong ito. Simula nang matagpuan ka na niya, bakit hindi ka na lang niya isinama pabalik? Gusto ng aking Panginoon na hanapin ang kanyang asawa, maayos na sagot ni Alvin. Pinag-isipan na rin niya ang sagot na ito ng maaga. Natahimik si Yasi nang marinig ito. Maya-maya, nagpaalam siya kay Alvin at umalis, na mukhang medyo nalulungkot. Pagkaalis ni Yasi, bumulong si Irish, kapatid na Alvin, nakita mo ba ang reaksyon ni Senior Tia Yasi? Pakiramdam ko ay may gusto siya sa iyong amo. Sa usaping may kinalaman sa puso, mas sensitibo ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Sa tingin mo? Nanlaki ang mga mata ni Alvin sa gulat at hindi makapaniwala. Pagkatapos, naalala niya kung gaano natakot ang kanyang Panginoon nang banggitin niya si Yasi. Naisip niya na marahil ay posible na may gusto si Yasi sa kanyang Panginoon. Gumawa siya ng isang sulat para tanungin ang kanyang Panginoon tungkol dito kapag nagkita silang muli. Sa isang bahay tuluyan sa kabisera ng natatanging lalawigan. Isang kalbo at matipunong lalaki ang nakaupo sa isang silid. Nakakunot ang noo niya habang nakikinig sa ulat mula sa kanyang nasasakupan. Napakabilis bumalik ni Alvin. Kung naroon si Alvin, mabilis niyang makikilala ang kabilang panig. Ang kabilang panig ay walang iba kundi si Homer, isa sa pinakamalakas na tao sa Sunbright World, isa sa 3 mataas na mundo, na nagtangkang pumatay sa kanya. Dati, pagkatapos makarating sa banal na lupain, sandaling naisip ni Alvin si Homer. Nadaman niya na ang isang taong tulad ni Homer ay hindi magpapalampas ng pagkakataong lumakas at napagpasyahan na si Homer ay dapat na pumasok sa pagoda na naglalakbay sa langit. Dahil dito, ipinapalagay niya na si Homer ay dapat na namatay sa pagoda at naging pagkain para sa may-ari ng chart ng paglikha ng buhay na siyang Nagel Inang sa sacrificial na daw. Malinaw na malaki ang pagkakamali ni Alvin. Hindi talaga pumasok si Homer sa Heaven Traversing Pagoda. Kung hindi, wala siya rito. 4,669. Sa simula, pagkatapos makarating sa banal na lupain, naglibot si Homer sa iba't ibang teritoryo bago siya tuluyang nanirahan malapit sa Surging River Divine Kingdom. Gamit ang kanyang lakas bilang isang level 7 daw establishment powerhouse, mabilis siyang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili at nakapagtipon ng isang grupo ng mga tagasunod. Kalaunan, narinig ni Homer ang balita mula sa Surging River Divine Kingdom tungkol sa God-defying sword at kay Alvin, alam niyang sigurado na ang kabilang panig ay si Alvin na itinuturing niyang pinakamalaking kaaway sa Myriad Worlds. Minsan, muntik na siyang mapatay ni Alvin. Dahil sa kanyang mga paraan ng pagliligtas buhay kaya muntik na siyang mamatay. Ang karanasang ito ay nag-iwan ng malalim na marka sa kanya, at ang takot ay nanatili sa kanyang puso ng napakatagal na panahon. Dahil dito, hindi na siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Pagkatapos ng karanasang iyon, bukod kay Alvin, sinimulan niyang bantayan ang mga tao mula sa God-defying world at sa outer boundary na kamag-anak ni Alvin, lalo na ang mga nasa o mas mataas na antas ng Dao establishment. Naglagay siya ng ilang especially iya sa mga taong ito. Nang magbukas ang bagong pasukan ng Heaven Traversing Pagoda, napukaw ang interes ni Homer. Tutal, makakatulong ito sa mga advanced Supreme Gods at Supreme Powerhouses na mabilis na lumakas. Pinangarap niyang maging mas malakas kaysa kay Alvin, tapakan si Alvin, at patayin si Alvin.
Sa kanyang buhay, ito ang unang pagkakataon na dumanas siya ng ganito kalaking pagsubok sa kamay ng isang tao. Gayunpaman, kalaunan, nalaman ni Homer na walang balak si Alvin at ang kanyang mga kaibigan na pumasok sa Heaven Traversing Pagoda matapos lumitaw ang bagong pasukan. Dahil dito, tinanggihan niya ang kanyang ideya na pumasok sa Heaven Traversing Pagoda kahit na hindi niya alam ang dahilan. Mababa ang katayuan ng kanyang mga especially iya at hindi nila natuklasan ang dahilan. Gayunpaman, bilang isang taong likas na kainahinala, alam niyang may mali. Mas lalo siyang natiyak na tama ang kanyang desisyon nang magsimulang kumalat ang balita mula sa Divine Offering Land na ang pasukan sa pagoda sa Divine Offering Land ay isasara. Dahil sa hindi direktang paalala ni Alvin, hindi siya pumasok sa Heaven Traversing Pagoda at piniling magmasid mula sa labas. Sa desisyong ito, nasaksihan niya ang pagguho ng Heaven Traversing Pagoda, ang pagguho ng Myriad Worlds, at ang kaguluhan sa espasyo. Sa huli, siya ay dinala sa banal na lupain tulad ng marami pang iba. Ngumisi si Homer at bumulong sa sarili, kung isa sa alang-alang ang lahat, kailangan ko talagang pasalamatan si Alvin para sa aking kaligtasan at pagdating sa banal na lupain. Nang matanggap niya ang balita na itinatag ni Alvin ang Darfield residence sa distinct province ng Surging River Divine Kingdom, malapit ng labanan ni Alvin si Dexter sa Towering Heaven Peak. Pagkatapos nito, hindi na siya nag-aksaya ng oras at nagtungo sa distinct province. Simple lang ang layunin ni Homer. Plano niyang salakayin ang Darfield residence habang wala si Alvin. Hindi lamang ito paghihiganti kay Alvin dahil sa pagpatay sa makapangyarihang grupo sa kanyang sekta sa Sunbright World, kundi pati na rin sa panahong muntik na siyang patayin ni Alvin. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Homer na pagdating niya sa distinct province, nakabalik na si Alvin mula sa kabisera ng Surging River Divine Kingdom sa River Province. Nagniningning ang mga mata ni Homer sa hanggaring pumatay habang bumubulong, mabuti pa't hindi ka na umalis ulit. Kung hindi, pagsisisihan mo ang pagkakasala sa akin, Homer, habang buhay. Pagkatapos ng 2 araw, nakatanggap si Homer ng isang hindi kanais-nais na balita. Nasa Darfield residence din ba matandang lalaki mula sa Asher Cloud residence sa Cloud Province. Ang matandang lalaki na binanggit ni Homer ay walang iba kundi si Randy. Nang marinig ni Homer ang pangalan at titulo ni Randy, agad niyang nalaman na ang kabilang panig ay si Randy mula sa Outer Boundary. Malamang bumibisita lang siya bilang bisita, naisip ni Homer sa sarili. Sa banal na lupain, si Randy ay isang level 7 na makapangyarihang Dao establishment. Bagamat hindi natatakot si Homer kay Randy, alam niyang mahihirapan siyang talunin ang kabilang panig. Tutal, pareho naman sila ng antas. Sa kanyang palagay, kung sila ay nasa Myriad Worlds o sa Outer Boundary, mayroon siyang mahigit 70% na tsansa na talunin si Randy dahil magagamit niya ang kanyang mga batas at doppelganger. Sa madaling salita, mas malaki ang tsansa niyang talunin si Randy sa kanilang dating mundo. Pagdating niya sa Divine Land, humina ang kanyang lakas dahil sa kawalan ng mga batas, na nangangahulugan din na hindi na niya magagamit ang kanyang mga doppelganger. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, alam niyang hindi niya matatalo si Randy ngayon. Itong sumpaman na banal na lupain. Bakit may mga batas na ngayon dito? Nakaramdam ng pagkadismaya si Homer nang maisip niya ito. Dati, nakatuon lamang siya sa pag-unawa sa isang Dao at hindi na nag-explore ng pangalawang Dao. Mas nakatuon din siya sa pag-unawa sa iba't ibang batas. Kung alam lang niya na sa huli ay mapupunta siya sa isang mundong walang mga batas, mas nakatuon sana siya sa pag-unawa sa higit sa isang Dao. Sayang, wala nang pangalawang pagkakataon sa buhay. Bago siya pumunta sa banal na lupain, natural lang na hindi niya inisip na may ibang mundo, lalo na ang isang mundong walang mga batas. Hindi na kailangang sabihin pa, higit pa sa kanyang imahinasyon na ang Myriad Worlds at ang Outer Boundary ay mga nilikha lamang ng life creation chart. Nagulat si Alvin sa pagdating ni Randy. Tutal, kamakailan lang sila nagkita sa River Province. Tinanong niya, bakit kayo nandito? Tumawa si Randy at sumagot, kapatid na Alvin, pakiramdam ko ay nalampasan na ng iyong kasikatan ang akin ngayon. Kaya naman, pakiramdam ko ay mas mabuting maghanap ng kanlungan sa iyong Darfield residence kaysa manatili sa Asher Cloud residence sa Cloud Province.
Isinara ko na ang Azure Cloud Residence, at papunta na rito ang aking mga tao. Sa hinaharap, mananatili kami ng aking mga tao sa distinct province at sasamahan ang iyong Darfield residence. Ipinaalam ko na sa Cloud Province na ang Azure Cloud Residence ay lilipat sa distinct province. Dati, natuto si Randy mula sa halimbawa ni Alvin at iniwan ang distinct province upang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili at matipon niya ang kanyang mga tauhan. Gayunpaman, ngayong nalampasan na ng katanyagan ni Alvin ang sa kanya, nadama niya na mas makabubuti na manatili sa distinct province. Dahil sa katanyagan ni Alvin ngayon, maaaring makahanap siya ng mas marami pa sa kanyang mga nasasakupan mula sa Azure Cloud Saint Sect sa outer boundary. Nakikita ko. Tumanggaw si Alvin bilang tugon bago niya binanggit ang kanyang mga plano na umalis sa susunod na mga araw kay Randy. Pagkatapos, sinabi niya, kung pupunta ka pagkalipas ng ilang araw, hindi mo ako makikilala. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, dahil ililipat mo ang Azure Cloud Residence sa distinct province, ipapakilala kita sa taong mag-aalaga sa Darfield Residence habang wala ako. Siya ang aking nakatatandang tiyahin, ang pangalawang kapatid na babae ng asawa ng aking Panginoon. Isa rin siyang santo sa outer boundary kaya maaaring nakilala mo na. Ngumiti ng mapait si Randy nang marinig ang mga sinabi ni Alvin. Sabi niya, si Yasi ang tinutukoy mo, ang pangalawang gobernador ng lungsod ng 13 lungsod ng dinastiyang Jin, di ba? Kilala ko siya. Sa katunayan, nakaranas na ako ng malaking pagkalugi sa kanya dati. Oo, siya nga iyon, tumanggo si Alvin. Gustong ipakilala ni Alvin si Randy kay Yasi dahil iniisip niya na magtutulungan silang dalawa sa hinaharap ngayong lilipat na si Randy sa distinct province. 4,670. Matandang Dalton, hindi ka papatay. Hindi inaasahan ni Alvin na sasabihin ni Yasi ang mga salitang ito sa sandaling dalhin niya si Randy upang makipagkita sa kanya. Nagulat at naguluhan siya. Hindi ko alam na ganito pala kakilala ng senior tita si Randy. Umubo si Randy ng 2 beses bago niya sinabi, Yasi, hindi pa ako ganoon katanda. Kahit na walang paraan para makamit ang immortalidad sa banal na lupain, marami pa akong natitirang taon. Hindi ko talaga inaasahan na magkikita tayo rito, Yasi. Malinaw na nag-aalala si Randy kay Yasi. Alam niyang hindi ito madaling kalabanan. Noong mga nakaraang panahon, noong sila ay nasa outer boundary pa lamang, si Randy ay naging isang santo bago si Yasi. Minsan, nang pumunta siya sa 13 lungsod ng dinastiyang Jin, hindi niya sinasadyang nasaktan ito gamit ang kanyang mga salita. Nang mangyari ito, hindi siya gaanong nag-react. Gayunpaman, pagkatapos niyang makapasok sa kaharian ng mga santo, pumunta siya sa Azure Cloud Saint Sect upang hamanin ito na ayusin ang issue. Mas malakas siya kaysa sa kanya dahil ang kapangyarihan ng kanyang bloodline ay mas malakas kaysa sa kanya. Hindi nakakagulat na tuluyan siyang natalo nito sa huli. Sa oras na iyon, naramdaman niya na ang mga babae ay talagang mahirap pakisamahan. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, naging maingat si Randy sa kanyang mga salita tuwing makikilala niya si Yasi, nag-aalala na baka hindi niya sinasadyang masaktan itong muli. Tutal, alam na alam niya kung paano magkimkim ng sama ng loob ang tila walang kasalanang babae. Matandang Dalton, kasama mo ba ang aking nakababatang pamangkin para hanapin ako? Kung ganoon nga, huwag kang mag-abala. Wala akong pakialam na tulungan ka. Huwag mong kalimutan na minsan mo akong binyo-bully, may paghamak na sabi ni Yasi. Lumingon si Alvin kay Randy na may kakaibang ekspresyon, at tinaasan ang kilay nang marinig ang mga salitang iyon. Wala siyang kaalam-alam tungkol sa bagay na ito. Nang makita ang reaksyon ni Alvin, alam ni Randy na hindi siya naintindihan ni Alvin. Gusto niyang umiyak dahil sa sobrang hindi pagkakaintindi sa kanya. Dali-dali niyang ipinaliwanag, kapatid na Alvin, huwag mo sanang intindihin ng mali, ang ibig sabihin ni Yasi sa pambubuli ko sa kanya ay hindi ko sinasadya nasaktan siya sa mga sinabi ko noong bumisita ako sa 13 lungsod ng dinastiyang Jin. Hindi lang iyon, nakipag-ayos na rin siya sa akin. Nakaramdam si Randy ng kawalan ng kakayahan at pagkakasala. Posible kayang hindi pa tapos ang nangyari noon.
Nang panahong iyon, binugbog siya ni Yasi hanggang sa tuluyan, at kinailangan niyang magtago ng ilang sandali, dahil sa pag-aalala na baka kutsain siya ng mga miyembro ng kanyang sekta. Dahil sa takot na hindi maintindihan ang mga salita, mabilis niyang ibinigay kay Alvin ang detalyadong salaysay kung paano niya hindi sinasadyang nasaktan si Yasi noon sa pamamagitan ng voice transmission. Nagulat si Alvin nang malaman niya ang nangyari. Ganito ba talaga kalaki ang hinanakit ng senior tita ko? Hindi ko talaga siya kayang saktan. Teka. Nagsinungaling ako sa kanya dati tungkol sa amo. Siguradong magtatanim siya ng sama ng loob kapag nalaman niyang nagsinungaling ako sa kanya. Mukhang kaya ko na lang magpatuloy sa pagsisinungaling. Maya-maya, ipinaliwanag ni Alvin, Senior Tia Yasi, hindi siya pumunta para humingi ng tulong sa iyo. Inililipat niya ang Azure Cloud residence sa distinct province, at magiging magkakampi tayo sa hinaharap. Dinala ko siya rito para salubungin ka. Kung sakaling magkaroon tayo ng anumang problema sa hinaharap, maaari tayong magtulungan. Gamaan ng husto ang ekspresyon ni Yasi matapos marinig ang mga salitang ito. Medyo pinigilan din niya ang sarili sa harap ni Alvin dahil ayaw niyang mag-iwan ng masamang impresyon dito. Naiintindihan ko, sabi ni Yasi sabay tango, huwag kang mag-alala, Junior Nephew Darfield. Ako na ang bahala sa Darfield residence kapag wala ka. Kung may makaharap akong hindi ko kaya, hihingi ako ng tulong kay Matandang Dalton. Kung hindi gagawin ni Matandang Dalton ang lahat para tulungan tayo, hindi ko siya basta-basta pababayaan. Habang nagsasalita siya, tumingin siya kay Randy nang may pagbabanta na nagpahinto kay Randy. Tutal, wala namang paraan para hindi niya gawin ang lahat para tulungan si Alvin at ang Darfield residence. Miss Yasi, makakaasa ka. Pangako ko na tretuhin ko ang Darfield residence tulad ng pagtrato ko sa aking Azure Cloud residence, seryosong sabi ni Randy. Sana ituparin mo ang pangako mo at hindi ka basta-basta nagpapabeya, nakangising sabi ni Yasi. Umiling si Randy at sinabing, syempre, hindi naman ako basta-basta nagpapanggap. Pagkatapos ng pagkikita ni Randy at Yasi, gumugol si Alvin ng 2 pang araw kasama ang kanyang pamilya bago siya pumunta sa Mystic Cloud Sect upang hanapin ang kanyang Panginoon. Handa ka na bang umalis? Alam ni Berting na tapos na si Alvin sa paggugol ng oras kasama ang kanyang pamilya nang makita niya si Alvin. Opo, Panginoon. Maaari na kaming umalis kaagad kung wala na kayong ibang aasikasuhin, tango ni Alvin. Wala akong gagawin dito kaya umalis na tayo, sabi ni Berting. Humarap siya sa Ascending Cloud Sage, na nakatayo sa gilid, bago nagpatuloy sa pagsasalita, napakalaki ng naitulong mo nitong mga nakaraang araw. Kung may pagkakataon pa sa hinaharap, bibisitahin ko ulit ang Mystic Cloud Sect mo. Maganda ang kapaligiran dito, at gustong-gusto ko ito. Masiglang sinabi ng Ascending Cloud Sage, Senior Berting palagi kang malugod na tinatanggap na bumisita muli sa Mystic Cloud Sect. Sa mga nakalipas na araw, buong tapang na humingi ng gabay ang Ascending Cloud Sage kay Berting tungkol sa sword daw. Marami siyang natutunan mula kay Berting. Naisip niya na si Berting ay tunay na pambihira, gaya ng inaasahan sa isang taong Panginoon ni Alvin. Magalang na nagpaalam ang Ascending Cloud Sage kina Alvin at Berting, habang pinapanood silang umalis sa Mystic Cloud Sect. Pagkatapos umalis sa Mystic Cloud Sect, nagtanong si Berting, Little Alvin, alam ba ni Yasi na kasama mo akong bumalik? Nang marinig ito, tumingin si Alvin kay Berting nang may kakaibang tingin at nagtanong bilang tugon, Master, ano ang nangyayari sa pagitan ninyo ni Senior Tia Yasi? Pagkabalik ko, hinanap niya ako, nagtatanong tungkol sa iyo. Hindi ko maiwasang maramdaman na gusto ka niya. Nag-aalab ang kuryosidad ni Alvin sa sandaling ito. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, walang magawang sinabi ni Berting, napansin mo rin ba? Nakangiting sabi ni Alvin, Guro, iniiwasan mo ba siya dahil dito? Sa tingin ko hindi naman kailangan. Kung ayaw mo sa kanya, sabihin mo na lang ng diretso. Huwag mo siyang pangunahan. Base sa pagkakaalam ko tungkol sa kanya, matapang siya sa kanyang nararamdaman at napakadirekta. Kung lilinuin mo na hindi ka interesado sa kanya, sa tingin ko ay hindi kanya kakapit sa iyo. Bagamat hindi masyadong nakikipag-ugnayan si Alvin kay Yasi, mayroon pa rin siyang malabong ideya kung anong uri ng tao ito.
Bamantong hininga si Berting. Sa tingin mo ba talaga ay hindi ko pa nililinaw yan dati? Sinabi ko na sa kanya, pero hindi siya naniwala. Iniisip niya na tinanggihan ko siya dahil kay Renzo. Nagulat si Alvin. Talaga? Napaka-narcissistic ba talaga niya? Pagkatapos, may panunokso niyang dagdag, guro, sa tingin ko ay interesado ka sa kanya, pero nahihiya ka lang talaga para kumilos. Pasaway na sabi ni Berting, brat, lalo kang nagiging matapang. Pagkatapos, mabilis niyang binago ang usapan, at sinabing, huwag na natin itong pag-usapan pa. Ikukwento ko pa sa iyo ang sitwasyon sa Endless Sword Domain. Kung hindi ko maipapaliwanag ng lubusan ang lahat, nag-aalala akong baka madisgrasya ka kapag naroon tayo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.